Halos alas 6 na noon, at nawala ang kaunting ningning ng araw nang magsimula itong lumubog, ngunit maliwanag pa rin ito at sapat na ang taas sa kalangitan, upang lumikha ng mga nakamamanghang anino sa gabi, kung saan matatanaw mula sa sahig hanggang kisame ang salamin na bintana ng terrace, na matatagpuan sa pangalawang palapag ng eleganteng Gonzales Mansion. Ang katahimikan na bumabalot sa mansyon kanina ay napalitan ng tunog ng mga excited na boses na nagpaplano para sa Grand Ball. Ang nakaupo sa solong sofa na tila eleganteng trono ng isang hari ay si Alexander Gonzales na komportableng nakaupo sa malambot na unan, mga papel sa kamay, hindi pinapansin ang kaguluhan sa paligid. Sa tabi niya, nakaupo sa parehong eleganteng single sofa, na tila trono na nilikha para sa isang reyna ay si Clarissa Gonzales. Ang kanyang itim na buhok ay may bahid ng ilang hibla ng silver, at ito ay ginawang eleganteng chignon. Ang kanyang gulugod ay tuwid na parang royalty habang nakaupo sa sofa na may natural na estilo, at kakisigan na taglay pa rin niya sa kanyang edad. Siya ay walang alinlangan na isang reyna. Sa modernong Victorian sofa, nakaupo ang Gonzales Brothers, 6 na tao lang ang kayang tumanggap ng nasabing upuan, na ginagawang magkasya ang magkabilang braso ng sofa para magkasya silang 8. Sa gitna ng sofa, nakaupo ang panganay na kapatid, hawak-hawak si Faith sa kanyang mga bisig, habang ang iba naman ay nakipagtalo na kunin din ang baby. Ngunit tumanggi si Ethan na isuko ang baby na humagikik sa paglalaro ng kanyang tiyuhin. Ang tagpong nakapaligid sa akin ay bumalot sa aking puso na may tenderness. Napakaganda ng sandaling iyon, napakagaan ng loob, na sa ilang sandali ay hiniling ko na ang sandaling iyon ay magyelo ng walang hanggan. Gayunpaman, ang aking hiling ay hindi maaaring mangyari, ngunit ayos lang dahil ang pag-iimbak ng mga ito sa loob ng aking memorya ay higit pa sa sapat. Bumalik ka Miss Beatrix, susukatin ko ang balakang mo. Ang tunog ng boses ng Modest ay nagpabalik sa akin sa mundo. Nawala sa ere ang bakas ng mga iniisip ko habang nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga at ginawa ang utos niya. Excellent dear. Sa wakas, bulalas ni Madam Stella nang matapos niyang sukatin ang aking vital statistics. Matapos isulat ang mga detalye sa loob ng kanyang journal, hinayaan niya itong magsara. Ang mga mata sa shade ng warm honey ay sumilip sa kanyang hindi pangkaraniwang mga pilik mata. Si Madam Stella ay isang magandang babae na may matataas na cheekbones, isang perpektong chiseled nose, at maliit na matambok na labi. Nasa mid-40s na siya pero mukhang mas bata pa siya kaysa sa totoong edad niya, na parabang umiinom siya ng tubig mula sa lihim na bukal ng kabataan. Naningkit ang mga mata niya habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa, tapos pabalik sa ulo ko na parabang subject ako sa isa sa mga experiment niya. Si Madam Stella ay isang kilalang fashion designer, isang connoisseur sa paglikha ng mahuhusay na masterpiece tulad ng ball gowns. Na-i-feature siya sa iba't ibang fashion magazine na pinupuri ang kanyang natatanging talento na maaaring ilabas ang pinakamahusay sa kanyang mga kliyente sa sandaling masuot ang kanyang nilikha. Nabasa ko lahat ng tungkol sa kanya sa isang magazine. Nakita ko ang mga sample ng kanyang kahangahangang likha at dapat kong sabihin na ito ay nakakalaglag pa nga, tunay na isang mahusay na nilikha na nagmumula sa babae ng fashion. Ang lahat ng kanyang trabaho ay kamangha-mangha, ngunit mayroong isang solong partikular na nilikha niya ang namumukod tangi sa iba. Ito ay ang beaded off-shoulder virginal gown na reyna ng Cordova ay nagsuot sa araw ng kanyang kasal. Ethan, it's now my turn, let me hold baby Faith. Kanina mo pa siya hawak ng straight 5 minutes. Huwag kang makasarili. Sandaling naputol ang pag-iisip ko ng iritadong boses ni Caleb. No, ang natanggap niyang tugon. Nang dumapo ang tingin ko sa kanya, parang gusto niyang sakalin si Ethan. Kinagat ko ang ibabang labi ko, pinipigilan ang tawa na kumawala sa mga labi ko, ang cute talaga ng kapatid ko. Si Faith na kumakawag-kawag sa mga braso ni Ethan, ay patuloy na nakatingin sa tiyuhin na nanlalaki ang mga mata dahil sa curiosity. Hayaan mo akong hawakan siya Ethan. Pumasok si Ryle. No, give her to me, ako ang pangalawa sa pinakamatanda. Si Sky ang nakikipagtalo. Tumikim ang master of the house. Sa isang pagkakataon, tumigil ang kaguluhan. Tuluyan ng binitawan ni Ethan si Faith at nag-aatubili na ipinasa ito sa pangalawa sa pinakamatanda. Labag ito sa kalooban niya, ngunit hinayaan pa rin niyang hawakan siya ni Sky na may maasim na ekspresyon sa mukha. Si Sky bilang pagganti ay mukhang tuwang-tuwa, ganito ang ekspresyon niya na parabang nanalo siya ng $1,000,000 sa isang lottery. Itinabi ni Papa Alexander ang mga papel na hawak niya, at inilagay sa ibabaw ng glass table sa harap niya. Gusto kong pagandahin mo ang aking daughter. Umiling si Madam Stella. Hindi ko kayang gawing mas maganda pa ang isang dati ng magandang babae na Mr. Gonzales. Kahit magsuot siya ng basahan, maagaw niya ang atensyon ng karamihan. Truly a diamond of the first water. Bulalas niya. Gumapang ang init sa aking mga pisngi, na naging kulay pulang-pula. Hindi ako makapaniwala na pinuri lang ako ni Madam Stella, isang buhay na alamat sa industriya ng fashion. Napangiti si Papa, kahit papaano ay mukhang nasisiyahan siya.
Then bring out the best in her, Stella, talented kang babae. At alam kung anong disenyo ang magbibigay sa kanya ng pambihirang hitsura. I will do my best, Mr. Gonzales. Sagot niya na mula ang pisngi, kumikinang ang ekspresyon ng mata. Mukhang may hot si Madam Stella para sa tatay ko. Dahil sa kahihiyan ay tumalikod ako. Kinagabihan, sumama sa amin si Madam Stella sa hapunan. Ipinagpatuloy ni Papa ang pagtalakay sa mga detalye tungkol sa gown na isusuot ko para sa grand ball kasama niya. Ito ay isang off-shoulder na may bahagyang pabulusok na neckline upang mapahusay ang aking pinong collarbone, sabi ni Madam Stella. Gusto kong magmukhang phoenix ang gown niya sa shade ng Hellfire. Gusto kong lumitaw si Beatrix na parang simbolikong ibon na maluwalhating bumangon mula sa sarili nitong abo. Makahulugang sabi ni Papa Alexander, may mga nakatagong kaibuturan sa kanyang mga salita. Ang kulay ng apoy ay magiging isang nakakabigay puri na shade sa makinis na balat ng alabastro ni Miss Beatrix, Mr. Gonzales. Sumang-ayon si Madam Stella, sabay tingin sa direksyon ko habang patuloy na humigop sa kanyang wine glass. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ko kay Papa na magpahinga ako ng maaga. Si Faith ay natutulog na sa crib, at kailangan kong ilipat siya sa kama kaya pumayag siya. Binigyan ako ni Madam Stella ng isang nakakasimpatsyang ngiti, habang ako ay umalis sa aking upuan. Bago umakyat sa kwarto ko hinalikan ko si Papa ng good night, and so my brothers. Maaga o huli kailangan nating bitawan ang ating nakaraan, at magpatuloy na lang. Minsan mas mabuting huwag na lang alalahanin ang nakaraan. Iyon ang pumasok sa isip ko nung nakahiga ako sa aking kama kasama ang aking daughter sa tabi ko. Sa wakas ay bumigat ang aking mga mata, ipinikit ko ang aking mga mata, hinayaan ang aking sarili na maanod sa matamis na antok na may matamis na ngiti sa labi ko. Kahit anong mangyari, tumakbo ka lang. Huwag na huwag kang lilingon. Ang kanyang mga salita ay dumating bilang malupit at mabangis, ito ay hindi isang pagsusumamo kundi isang utos. Hinanap ng kanyang mabigat na nakatali na mga pulso ang aking mga kamay na mahigpit na nakagapos sa aking harapan gamit ang isang lubid. Ang kanyang mga daliri ay pilit na gumagalaw sa lubid, pinuputol ito ng isang piraso ng basag na glass na nagawa niyang makuha sa ground. Mapanganib na madilim, ang maputlang liwanag ng buwan ay sumilay sa abot tanaw habang pinapanood ang nakakatakot na eksena habang kami ay lumuhod sa lupa, inaagaw ang pagkakataong makatakas habang wala ang mga kontrabida. Ang mga punong nakapalibot sa lugar ay hindi mukhang mga puno, ngunit naglalakihang halimaw laban sa bahid ng maputlang liwanag ng buwan. Siya ay walang pasensya na nagpupumiglas na isuklay ang tipak sa lubid, bumubulong ng hindi matalinong mga sumpa sa ilalim ng kanyang hininga, hindi napapansin na dumudugo na ngayon ang kanyang mga daliri sa pagod. Please hindi kita iiwan, hindi sa ganito, mahinang bulong ko, nakikiusap na sumama siya sa akin, habang umaagos ang luha sa pisngi ko na parang talon na walang katapusan. No, makinig ka sa akin, kailangan mong tumakas. Papatayin nila tayong dalawa kung hindi, kailangan kitang iligtas. Mabangis niyang bulong, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sobrang inis. No, please wag mo akong hayaang gawin ito please. Ang aking mga balikat ay hindi mapigilan, ang tahimik na luha ay patuloy na umaagos sa aking mga pisngi. Hinding-hindi kita pababayaan. Mula sa di kalayuan ang tunog ng isang mahaba, malakas, malungkot na sigaw na binibigkas ng isang hayop, isang aso, o marahil ng isang lobo, hindi ko lubos na sigurado kung alin tunog nagbabala, ito ay nagpadala ng malalim na panginginig sa aking naninigas na gulugod. Napalunok ako ng mariin habang pilit niyang tinatanggal ang aking pulso, isang nakakapagod na gawain na sa tingin namin ay napakahirap gawin sa loob ng maikling notice. Ang lubid na nakatali sa aking mga daliri ay bumabaw ng malalim sa aking laman, na nagpapamanhid at nanlalamig sa aking mga daliri. Kung dumating ang mga nanghuli sa amin, at natuklasan ang aming plano ng pagtakas, tiyak, bibilis ang aming kamatayan. Natatakot akong nag-isip, alam na kami ay papatayin ng maaga. Ang maputlang liwanag ng buwan ay nagdulot ng anino sa kanyang gwapong mukha kaya hindi niya ito kayang basahin. Hindi siya nagpakita ng kahit katiting na senyales ng takot sa kabila ng matinding panganib na aming kinalalagyan. Promise me hindi ka nalilingon, okay? Tumakbo ka lang please, humanap ka ng tulong. Promise, I will be fine. Walang alinlangang napuno ng takot ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Kumakalat ang pangamba sa buong katawan ko at bumagapang sa aking mga buto. Malalim ang paghinga ko at hirap na hirap. Ang pag-iisip ng pagtakas mag-isa at iwan siya sa likod ng takot sa akin. Please promise tumakbo ka lang, huwag kang lilingon. Naramdaman niya ang pag-aatubili kong sundan siya, lumambot ang boses niya na pampatibay loob. Sa wakas, naputol ang lubid, nahulog ito sa isang bunton sa lupa na parang loop ng ahas. Ang tunog ng mabilis, nagmamadaling mga yabag na papalapit ay nagpaka-hysteric sa akin. Bilisan mo tumakbo, utos ng lalaki, parang desperado ang boses niya. Bumangon ako, patuloy pa rin sa pag-agos sa pisngi ko ang mga luhang akala ko ay titigil na.
Mahal kita. Mahina siyang ngumiti habang sinulyapan ko siya. Huwag na huwag kang lilingon. Bulong niya na nagpatriple sa akin o umalis. Nang hindi lumingon, gumapang ako sa kakahuyan, idiniin ang aking mga daliri sa aking labi at pinipigilan ang hikbi na gustong kumawala. Nakatakas siya. Ang galit na boses ng isang lalaki ay tumaas sa dilim ng mapagtantong wala na ang lugar na aking inuukupahan. Bilis! Hanapin mo siya, utos niya. Ang takot niyang kasama ay nagmamadaling pumunta sa kakahuyan para habulin ako. Mas idiniin ko ang aking sarili sa makapal na palumpong habang ang nakakaawang tunog ng isang lalaking umuungol sa sakit ay pinupuno ako ng dalamhati. Ang lalaking tumulong lang sa akin ay binubugbog na, nakagapos pa ang pulso which made it imposibleng lumaban siya. Nakahandusay na siya ngayon sa lupa, bugbog, binugbog, at duguan. Sa liwanag na nagmumula sa liwanag ng buwan, nakita kong naglabas ng punyal ang kontrabida mula sa kanyang bulsa. Walang ibang salita, nilaslas niya ang malamig at matigas na metal sa likod ng lalaki. Nagising ako sa ingay ng sigaw ko. Tumutulo ang butil ng pawis sa aking noo. Ito ay isang panaginip. No, ito ay isang bangungot pero parang totoo. Masyadong matindi ang emosyon kaya nagdududa ako kung panaginip ba talaga ito. O isang alaala. Nang dumapo ang tingin ko kay Faith ay nanatili pa rin siya sa kanyang mapayapang pagkakatulog. I'm glad na hindi siya ginising ng sigaw ko. Sigaw ng grandfather clock alas 3 pa lang ng umaga. Alam kong hindi ko na mapipilit ang sarili ko na matulog ulit. Ang bangungot ay nag-iwan ng hangkag na kahungkagan sa akin na hindi ko na lang pinansin. Ang memorya ng panaginip ay napakalinaw, ngunit ang tanging misteryo ay ang mukha ng lalaki. Ito ay isang malabo. Sinilip ko ang mukha niya ngunit wala akong nakitang imahe na magpapaalala sa akin kung ano ang hitsura niya, naiwan akong naiisip kung ano ang posibleng hitsura niya pagkatapos kong magising. Siya ay isang matangkad na lalaki, na may malalawak na maskuladong balikat, at ang buhok ay kulay ng warm honey laban sa maputlang liwanag ng buwan. Iyan ang mga detalyeng natatandaan ko, ngunit hindi ito gaanong nakatulong ngayon. Sumandal ako sa headboard at ipinulupot ang mga braso ko sa unan. Nang dumapo ang mga daliri ko sa pisngi ko, nagulat ako nang mapansing nabasa na ito ng luha. Naiiyak ako sa pagtulog ko. Napalingon ulit ako sa tanong ko sa sarili ko kanina. Panaginip lang ba ito o alaala ng nakaraan kung nawala? Ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa abot tanaw, na nagbibigay sa kalangitan ng magandang tanawin na parang isang makapigil hiningang larawang tuwid mula sa isang magandang painting. Napapanood ko ang eksena sa katahimikan dahil ito ang pinakamagandang gawin pagkatapos ng mga portal sa Dreamland na sumara. Ngayon ang pinakahihintay na Grand Ball, kung saan ipapakilala ako ng aking ama bilang Beatrix Gonzales, ang heiress ng Gonzales Chain of Business. Dapat masaya ako, sabi ko sa sarili ko. Pero kahit paano ko pasayahin ang sarili ko, hindi nito naaangat ang mood ko. Marahil ang malaking responsibilidad na naghihintay sa akin ang nagdulot sa akin ng seryosong bagay. Ang dakilang kapangyarihan ay nangangailangan ng malaking responsibilidad. Natatakot akong mabigo ko ang inaasahan ng aking ama. Dumapo ang tingin ko sa natutulog na anghel sa tabi ko, at napangiti ako agad. Wala akong hindi gagawin para sa anak ko. Gagawin ko kahit ang pinakamahirap na bagay para sa kanya. Nawala agad ang pag-aalala ko nang dumapo ang tingin ko sa malaanghel niyang mukha. Lumuhod ako sa tabi ni Faith at inakbayan siya. Napapikit ako habang dinadama ang init niya sa balat ko. Before I knew it, nakatulog na pala ako. Alas 8 na ng umaga ngunit ang Gonzales heiress ay nakakulong pa rin sa kanyang kama at humihilik. Binabawi ang tulog na nawala sa kanya noong araw na iyon. Sa baba, maririnig ang pagmamadali ng mga katulong habang naghahanda sila para sa Grand Ball na magaganap ngayong gabi. Ang mga tauhan ng sambahayan ay nagmamadaling paroon at parito habang ginagampanan nila ang mga gawaing iniatas sa kanila. Daan-daang bilog na mesa at ilang upuan ang maayos na nakaayos sa loob ng malaking silid. Sa itaas ng kisame, naka-install na ang mga naglalakihang chandelier para bigyan ng silid ng perpektong liwanag. Si Alexander Gonzales, na nagmamasid sa mga pag-aayos ay hinila mula sa kanyang pag-iisip mula sa boses ng mga tagapaglingkod, na nagpapaalam na may dumating na bisita. Lalong lumalim ang pagkunot ng kanyang mga templo. Ngunit nang matuklasan niya kung sino yun, nawala ang ngisi na nagpadilim sa kanyang mukha. Napalitan iyon ng malawak na tagumpay ng ngiti na nagpakinang sa kanyang matangkad na mga mata. Dalhin mo si Mr. Anderson sa loob ng library, sabi ni Alexander sa katulong at lumipat sa kanyang library. Pagkapasok niya, umupo siya sa kanyang komportableng leather chair. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng library at pumasok ang kanyang bisita. Anong nagdala sa iyo dito Mr. Anderson? Tanong niya nang hindi nag-abala na batiin siya ng mga kaaya-aya. Nang hindi sinasabi sa kanya na maupo, inukupahan ni Anderson ang komportableng leather na upuan sa tapat ng kanyang modernong office table. I made up my mind Mr. Gonzales. I shall accept your offer. Malungkot niyang sagot. Isang galit na ngisi ang nakaplaster sa kanyang mukha.
Ano ang nagpabago ng isip mo, Mr. Anderson? Si Alexander Gonzalez ay binigyan siya ng isang mausisa na sulyap. Ang libangan ay may maliwanag na ningning sa kanyang mga mata. Ang kotse ko ay ninakaw at ganoon din ang suitcase ko. Wala na akong natitira kundi tanggapin ang alok mo. Sagot niya na ikinangiti ni Alexander sa kaloob-looban sa naisip. Tama siya, masaya na nag-isip si Alexander. Tama talaga, na ang kanyang biktima ay kusang darating sa kanya. Well, then Mr. Anderson, welcome to the Gonzalez Mansion. I will print the contract for you to sign tomorrow. Naglakad si Gabriel Anderson patungo sa pinto. Nasa kalagitnaan na siya nang tawagin siya ni Alexander. Obligadong tumingin sa kanyang bagong employer, huminto siya at lumingon sa direksyon niya. Bilang bagong employer mo, I only have one strict rule that you should follow. Nawala ang amusement na nagliwanag sa mga mata ni Alexander. Napalitan na ito ng matalim, nagbabala na liwanag na nakasisilaw. Care to tell me that strict rule, sir, so I could warn myself in the future. I dare you not to fall in love with my daughter. Ngumuso si Gabriel. Not gonna happen. Napaisip siya habang umiiling na parang hindi makapaniwala. Never, Mr. Alexander, sambit niya, at tumungo sa labas ng pinto, hindi alam na siya ay lulunok ng kanyang mga salita mamaya sa gabing iyon. Halos hindi ko na makilala ang babaeng nakatitig ng diretso sa akin sa harap ng full-length mirror. Marahil siya ay isang supermodel, isang artista, isang queen, o marahil ang susunod na Miss Universe. Nang lapitan ko siya, gumalaw din siya. At nang ako ay gumawa ng isang biglaang magandang pag-turn, ginawa niya ang parehong, at sa wakas ay pinahintulutan ko ang kahangahangang pagbabago na bumaon sa aking ulo. Ako ito, hindi na ang parehong hamak na babae. Ako na ngayon si Beatrix Gonzalez, ang daughter ng pinakama-impluwensyang lalaki sa Cordova, sister ng pinaka-hottest bachelor sa bayan, at apo ng babaeng minsan ay binigyan ng titulong pinakamagandang babae sa kanyang kapanahunan. Sa mga mata na nagnininga sa apoy, halos lampasan ang kumikinang nahiyas mula sa tiyara na buong pagmamalaking nakapatong sa aking ulo, na isinuot ng aking lola noong araw na siya ay ipinakilala sa lipunan. Patuloy akong nakatingin sa aking refleksyon, na may malawak na hindi makapaniwalang mga mata. Nagboluntaryo si Madam Stella na gawin ang aking makeover, at dapat kong sabihin na ginawa niya ang isang kahangahangang trabaho. Ang mahabang gown ay dumikit sa aking curves na parang pangalawang balat. Ang maputlang orange na kulay ay gumawa ng isang nakagugulat na kaibahan laban sa aking maputlang kutis. Ang off-shoulder cut ay nagpa-enhance sa fine collarbone ko, gaya ng sabi ni Madam Stella. The gown looked so perfect and I commend Stella for another yet masterpiece. Bagamat medyo mababa ang neckline kaya nababatid sa akin ang pagpapakita ng kaunting balat, sa tingin ko ay kakayanin ko ang gown sa paraang dapat itong hawakan ng may lubos na pangangalaga at pagkapino. Sinong mag-aakalang pagkatapos kong tingnan ang aking queenly appearance ay nanginginig ako sa takot at pangamba. Hinihiling ko lang na sana kapag bumaba na ako ng hagdan ay hindi ako magpapakatanga sa pagkahulog ko. Sobrang nakakahiya iyon lalo na sa harap ng napakaraming tao at kumikinang na mga kamera. Beatrix, it's almost time. Hingal na hingal si Madam Stella mula sa pinto na biglang bumukas. Sumilip siya sa loob ng kwarto ko, and after seeing I didn't move an inch she went her way towards my direction. Umalangaw-ngaw sa loob ng silid ang tunog ng paghampas ng heels niya sa ceramic floor. Bumuntong hininga ako at lumingon sa kanya. Napakaganda niyang tingnan sa kanyang scarlet halter top. Gumagalaw at kumikinang ang mga sequins sa kanyang gown sa bawat banayad na hakbang. She looked so gorgeous and breathtaking at the same time and I wished at the moment I have the same confidence she possessed. Ang hudyat na hinihintay ko ay hindi nakatulong upang mapabuti ang aking kalooban, ramdam ko ang aking mga binti na nanginginig sa pagkabalisa. Lalong lumakas ang tambol ng puso ko nang huminto si Stella sa harapan ko, hinihimok akong bumaba dahil naghihintay na ang lahat sa ibaba. Kamusta si Faith? Nagtanong ako, sabay tingin sa kanya nang nag-aalala. Hindi ko siya nakikita ng isang oras at natatakot ako na baka magtampo siya kapag hindi niya ako nakita. Pinapasaya siya ng mga kapatid mo. Huwag kang mag-alala, sabi ni Stella, inilagay ang isang malambot na nakakaaliw na kamay sa aking balikat. Para bang naramdaman ang takot sa akin, hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at dinama ang aking tingin sa kanyang malalim na pagkakaupo na mga mata. Huwag mo nang alalahanin siya, Bea. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ako sa isang palayaw na gustong tawagan ng isang ina na anak na babae. Natatakot ako. I blurted out the truth, letting her see the emotions I dare not conceal. Natatakot sa ano, Bea? Itinaas ni Stella ang aking baba gamit ang kanyang mahahabang pinungdaliri na pininturahan ng scarlet. Ang kanyang mga charcoal na mata ay sumilip mula sa hindi pangkaraniwang mga pilik mata. Natatakot na hindi matanggap sa mundong ito.
Natatakot na tratuhin ng iba. Takot sa maraming bagay, napakaraming dapat pangalanan. Sumagot ako ng buong katapatan. Wala kang dahilan para matakot, Bea. Anak ka ni Alexander Gonzalez. Duda ako kung may hindi tatanggap sa iyo. Ang kapangyarihan ang kumokontrol sa lahat, at bilang magiging heiress, mayroon kang sapat na kapangyarihan. Maging ang mga lobo ay yuyuko sa iyo, Bea. Dinala niya ako sa pinto, nakapatong ang mga palad niya sa likod ko. Kahit papaano ay nakatulong ang malumanay na kilos na maibsan ang aking pagkabalisa. Narinig ko ang pagsara ng pinto sa likod namin. Humarap sa akin si Madam Stella sa huling pagkakataon na parang sinusuri ang mga katangian ko. Itaas ang baba mo at ngumiti. Walang alinlangan, lilito ang iyong kagandahan sa karamihan. Huminga ako ng malalim. Napaka-encourage ni Madam Stella at ang totoo, malaki ang naitulong niya para mabawasan ang takot at pagkabalisa ko. I feel much better now. Salamat, bulong ko. Naghanda na si Madam Stella na umalis, pero bigla siyang napatigil na parang may naalala na importante. Pagkatapos na i-announce ang pangalan mo ay tumayo ka na lang sa taas ng hagdan, and turn around once. Magbabago ang kulay ng gown mo. Pagkasabi ng mga salita ay nagmamadali siyang bumaba ng hagdan at nagtataka ako kung paano siya nakagalaw ng mabilis gamit ang kanyang sapatos na may mataas na heels. Sa ikalabing pagkakataon, huminga ako ng malalim. Summoning all the courage I could take to move my feet nang marinig kong tinatawag ang pangalan ko. Ang unang sumalubong sa aking paningin ay ang engrandeng bulwagan na pinalamutian ng elegante. Ang mga naglalakihang chandelier ay nakakalat sa paligid ng kisame na nagbibigay sa silid ng isang eleganteng ambience. Bumilis ang tibok ng puso ko sa loob ng dibdib ko. Napaka-wild na iniisip ko kung hindi naririnig ng kwarto ang pintig ng puso ko. Pagdating ko sa gilid ng hagdan, sinalubong ko ng tingin ang dagat ng mga taong naghihintay sa pagbaba ko. Napakaraming bisita ang naghihintay sa hagdan, higit pa ito sa inaakala ko. Halos bawiin ko na ang mga hakbang ng paatras ang lahat ng mata sa direksyon ko. Holy moly! Bumuntong hininga ako, pinipigilan ang pagnanasang tumakas mula sa paningin. Bago magdilim ang mga ilaw, nasulyapan ko si Faith Viena sa ibaba ng hagdan. Isang biglaang pag-akyat ng enerhiya ang dumaloy sa aking gulugod na nagbigay sa akin ng lakas ng loob na sumulong. Nang huminto ang spotlight sa tuktok ng hagdan, kung saan ako eksaktong nakatayo, bumagsak ang mga tao sa isang natigilang katahimikan. Tinaas ko ang baba ko, and gracefully turn around. Sa kabilang banda, si Gabriel. Itinulak ko ang pinto sa Grand Hall at tahimik na pumasok sa loob. Walang nakapansin na pumasok ako sa kwarto. Nagkukumpulan ng mga tao malapit sa hagdanan sa nakatulala na katahimikan na naghihintay sa pagbaba ng babaeng nasa taas ng stage. Walang nakapansin na nakasuot ako ng oversized na t-shirt na mabait na ibinigay ni Alexander Gonzalez sa akin pagkatapos ng hindi magandang insidente ng pagnanakaw ng aking sasakyan kung saan nasa loob ang suitcase ko. Walang nakapansin na naka-jeans ako sa aking pangibaba ng isang informal na get-up sa isang formal ball tulad nito. I was totally out of place sa kuyog ng mga formal suit at tuxedo sa loob ng kwarto. Nanatiling nakadikit sa itaas ng hagdan ang nalilitong tingin ng mga tao, nakatingin sa babae na hindi ko napinansin. Isa lang ang bumabagabag sa aking isipan, ito ay ang magpakasawa sa isang baso ng alak, o gagawin ng brandy, bago ako bumalik sa maliit na cottage na aking tutuluyan sa ngayon hanggang sa matapos ang aking kontrata kay Alexander. May dumaan na waiter, ang swerte ko lang, akala ko may bitbit siyang baso ng alak sa tray. Tinulungan ko ang sarili kong kumuha ng baso at humigop ng mabilis. Hindi ko pinansin ang biglaang kirot ng hangkag na kahungkagan sa biglaang pagpapaalala ng dati kong buhay. Ang Grand Hall ay perpekto na nagpapaalala sa akin ng karangyang binigay ko dahil sa pagmamataas. Hindi sa pinagsisisihan ko ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ladies and gentlemen, the future heiress of Gonzalez chain of business, Miss Beatrix Gonzalez. Naging dim ang mga ilaw, isa lang ang ilaw sa kwarto, ang spotlight. Nakatutok ito ngayon sa babaeng nakasuot ng maputlang orange na gown na medyo simple lang ang itsura. Natagpuan ko ang sarili kong naglalakad malapit sa mga tao. Ang kuryosidad ay nanggagalaiti sa akin na parang Makati na kagat ng surot na gustong tingnan ng malapitan. Ang babae sa tuktok ng hagdan ay gumawa ng graceful na pag-ikot, habang ang puso ko sa aking lalamunan ay pinapanood ko habang ang kanyang gown ay magically turned into the shade of pale orange into the beautiful hellfire, na gumawa ng isang nakagugulat na kaibahan sa kanyang makinis na balat ng alabastro. Ang laylayan ng kanyang gown ay kumikinang na may mga kulay silver na kwintas na tila ang mga bituin ay bumaba mula sa langit upang yumuko, at sumamba sa kanyang paanan. Ang gown na napansin niyang plain at simple noong una ay mahiwagang naging gown na may borda ng phoenix kung saan ang mga mamahaling gemstones ay kumikinang ng gusto laban sa liwanag. Isang tiara na gawa sa pinakamagagandang gemstones ang nakapatong sa kanyang ulo, na nagpaganda sa malalambot na kulot na dumadaloy sa kanyang mga balikat ng may ningning.
Bumilis ang tibok ng pulso ko, bumilis ang tibok ng puso ko, at natuyo ang lalamunan ko habang bumababa ang ulap sa Goddess of Beauty, na ngayoy dahan-dahang bumababa sa hagdan na may grace of a queen. Ang gown na may kulay ng beautiful hellfire ay kumapit sa kanyang perpektong proporsyon na mga curve. Sa bawat banayad na paggalaw, bumukas ang hiwa ng kanyang gown, tumambad ang walang kapintasan na mapuputing mga binti na nagpasilaw sa bawat lalaki sa loob ng silid. Nang tuluyan niyang iangat ang tingin niya sa direksyon ko, muntik na akong atakihin sa puso. Pagbaba ng hagdan ay walang iba kundi ang ex-wife ko, na akala ko ay patay na. Nagulat ako, magiging understatement pa ang salitang nagulat. Laking gulat ko na lampas sa imahinasyon. Ang kaganapan ay tila surreal na tinanggihan ko ito sa aking sarili noong una. Namiss ko lang si Monica kaya nai-imagine ko na siya ang magandang babae na bumababa sa hagdan. Malamang panaginip lang ang lahat ng ito. Maya-maya ay magigising akong mag-isa, napapaligiran ng madilim na cottage na tanging lampara lang ang nakabukas. Dumaan ang waiter at kumuha ako ng isa pang baso ng red wine sa tray. Nang mapagtantong nanginginig ang mga kamay ko, muntik ko nang maibuhos ang blood red content sa harap ng puting t-shirt na suot ko. Nilunok ko ang laman sa isang lagok, nasunog ang aking lalamunan, at habang bumababa ang kaaya-ayang sensasyon sa hukay ng aking tiyan, dahan-dahang lumuwag ang aking katawan. Inipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko at itinaas ko ang aking tingin sa babae. Hindi, ang reyna na sa wakas ay nakarating sa paanan ng hagdan. Nakapalibot sa kanya ang isang dosenang sabik na lalaki na naghihintay na kunin ang kanyang atensyon, ngunit masyado siyang naabsorb sa kanyang mga iniisip kaya hindi niya sila pinansin. Natagpuan ko ang sarili kong naglalakad papunta sa madilim na bahagi ng Grand Hall kung saan matatagpuan ang bar counter. Ni minsan ay hindi ko siya tinapunan ng tingin, hanggang sa marating ko ang lugar, at umuko pa sa bar stool at pinagmamasdan ng may kahangahangang interes sa makinis na kaakit-akit na ritmo ng kanyang paggalaw. Ito ay dapat na isang pagkakamali, ito ay imposible sa kanya. Ang regal queen na dumaan sa siksikan ng mga tao sa dance floor ay hindi ko dating asawa. Siya si Beatrix Gonzalez, ang tagapagmana ng Gonzalez Chain of Business. Sinisisi ko ang aking sobrang aktibong imahinasyon mula sa kawalan ng tulog. Ni-refill ng bartender ang baso ko. Sa matalas na interes, ang aking hindi matinag na mga mata ay patuloy na tumitingin sa kapansin-pansing kagandahan na nagpalaglag sa bawat panga sa sahig. Nanginginig ang mga daliri ko nang itinaas ko iyon sa bibig ko, at bigla siyang lumingon sa direksyon ko na parabang naramdaman niya ang namumungay kong mga mata. Naputol ang kalahati ng laman ng bibig ko, kaya nabahiran ang puting t-shirt na suot ko. Ngunit ang tela ay hindi na ang aking interes, sa impyerno kasama nito. Saglit na huminto ang puso ko at ang nakakahilo na katotohanan ay tumama ng malakas na parang isang matalim na kidlat na muntik na akong itulak sa aking kinauupuan. Si Monica Castillo, ang aking dating wife, at si Beatrix Gonzalez ay pareho. Ibinalik ko ang walang laman na baso ng mas malakas kaysa sa kinakailangan. Bago ko namalayan, iniwan ko na ang upuan ko at literal na bumagsak ang pangako sa sahig. Ang nag-iisang babaeng tumayo sa tabi ko sa lahat ng mga taon na ito ay hindi na maabot ng isang bituin. Isang pader na kasing kapal at haba ng Great Wall of China ang naghihiwalay sa amin ngayon. Nagbaliktad ang mga mesa, ang babaeng minsang nagmahal sa akin ay naging brilyante ng unang tubig na nagpahanga sa mga tao sa kanyang likas na alindog. Ako ay naging walang iba kundi isang alaala lamang. I dare you not to fall in love with my daughter. Iyon ang eksaktong banta na ibinigay sa akin ni Alexander Gonzalez. Napagtanto kong may dahilan siya para balaan ako. Ngunit huli na ang lahat. I already found myself falling for his daughter all over again. Sobrang nakakainis at nakakalungkot na mabigo ang trabaho ko sa unang araw pa lang. At pagkatapos ay nakita ko ang kanyang mga labi na lumawak sa isang ngiti na nagpaliwanag sa buong silid ng hawakan ni Alexander Gonzalez ang kanyang kamay. I died inside seeing how happy she was. It was something na matagal ko nang hindi pinaparamdam sa kanya. Ang tanging nasa isip ko habang tinitingnan ko siya ay kung paano ko siya nagawang mali sa nakaraan, kung paano ko nadurog ang puso niya at kung paano ko siya pinahirapan. Hindi ko na maibabalik ang sakit na naidulot ko sa kanya. Ang kakilakilabot na pagkakamaling nagawa ko noon ay posibleng makalimutan, ngunit hindi mapapatawad. Humiwalay ang mga tao, nagbigay daan sa 8 dashing men na dahan-dahang humarap sa direksyon niya. Good-looking, tall, attractive, well-toned body. Sinusubukan kong hanapin ang ilang di kasakdalan, labis sa aking kalungkutan, wala akong nakita. I found myself irritated seeing they cover my view. Biglang bumagsak ang silid sa isang kapansin-pansing katahimikan. Maging ang mga lalaking nakahover kay Beatrix Gonzalez ay mapagpakumbabang tumabi para bigyang daan ang 8 lalaki. Sinakop ng kanilang presensya ang silid. Isang babaeng nasa edad 50, hindi siya sigurado sa edad nito ang lumabas sa dagat ng mga bisita. Nakasuot siya ng A-line gown na natural na kagandahan at kakisigan.
Mayroong ilang mga guhit ng silver sa kanyang dating itim na buhok na ginawa sa isang maayos na tapos na chignon. Isang tiara na gawa sa mga diamante ang kumikinang sa kanyang ulo, na nagpaganda sa kanyang hitsura para sa kaganapan ngayong gabi. Nang mapalingon sa direksyon ko ang babae ay napabuntong hininga ako. Beatrix Gonzalez, and so it was her name now, was a spitting image of the woman beside her. One would assume na siya ang kanyang ina, o higit pa na tumpak na siya ang kanyang lola. Binigyan siya ng masuyong halik ng 8 lalaki sa pisngi, at pinagmamasdan ko na may halong inis habang nakayakap siya sa kanila ng may galak, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagkagiliw, halos lampasan ang ningning ng chandelier. I wonder who the lucky man who captured her heart. I wonder kung sino ang boyfriend niya sa 8 lalaki na nakapalibot sa kanya. Boyfriend niya. Nakaramdam ako ng saksak ng inis habang pinagmamasdan ng mga lalaki na dumagsa sa kanyang tabi. Kaya ito ay selos, naisip ko na may pagkagulat. Ito ang pinaka-unpleasant sensation. Para bang nasagot ang tanong ko, huling lumapit sa kanya ang pinakamatangkad na lalaki na halos kasing tangkad ko. Malawak ang balikat niya at taglay niya itong natural na authoritative aura na dala niya. May sinabi siya sa tenga niya na nagpapula sa pisngi niya at pumulupot ang mga labi niya sa matamis na tahimik na ngiti na muling nanakaw sa puso ko. When she whispered something to his ears, I witnessed him smile with tenderness softening sa kanyang aristocratic features. Ang kanyang malalaking magagandang phoenix na mga mata ay kumikinang sa pagmamahal habang dinadala siya nito sa dance floor. Narinig ko ang pagbagsak ng puso ko sa puting ceramic na sahig, at pagkabasag ng maliliit na piraso nang ipinulupot niya ang kanyang matipunong mga braso sa makitid na balakang ni Beatrix. Akala ko ay hindi na makayanan ang paningin na pinagmamasdan siya ng sobrang lapit sa kanya, ngunit nang dumausdes ang malalambot niyang daliri sa kanyang leeg, naramdaman kong namatay ang kalahati ko. Para bang pinaglalaroan ng tadhana ang aking damdamin, ang kantang Happier ni Ed Sheeran ay tumugtog sa background, at ang aking kalooban ay bumagsak sa sahig ng karagatan. Masakit na durog ang puso ko na pira-pirasong parang isang 10-wheeler truck ang gumulong sa ibabaw. Masakit lang ang makitang kasayaw niya ang lalaki knowing he was not just a stranger, but her lover. Ang huling pag-iisip ay naubos ang natitirang lakas sa akin. Hindi ako umiwas ng tingin sa kabila ng haka-haka na kutsilyong tumutusok sa puso ko. I think you needed this, sir. Itinulak ng bartender ang bote ng alak sa mga kamay ko na hindi ko namalayang nakahawak na pala sa bar counter. Napakunot ang noo ko sa pagkaputol, lumalim ang iritasyon ko sa kawalan ng wine glass. Heck, yeah, kailangan ko ito ng husto. Napaisip ako at ibinuhos ang alak sa bibig ko na para bang tubig ang iniinom ko, hindi alak. Kung nakikita ko lang ngayon ang dumudugo kong puso, sigurado akong kasing pula ng mantsa ng puting t-shirt na suot ko. The song just dug deeper. Ramdam ko ang sakit mula sa dulo ng aking mga daliri pababa sa bawat sulok ng aking katawan. Napangiti ako, it was a genuine smile pero kulang ang ningning, halos hindi rin umabot sa mata ko. As long as Beatrix was fine, magiging okay din ako. Basta masaya siya, gagawin ko ang lahat para maging masaya din siya. As long as nasa mabuting kamay siya, wala akong dapat ipag-alala. Ano man ang mga magagandang bagay na mayroon siya ngayon, karapat-dapat siya sa lahat. Siya ay isang mabuting tao na may magandang puso at kaluluwa. Sobra ang sakit na kumapit sa puso ko lalo na nang makita siyang lumapit at masuyong hinalikan ang babaeng mahal ko. Lumipat ako sa pinto habang nasa daliri ko ang kalahating laman na bote ng alak. Minsan mas nakakasira ang paghawak kaysa sa pagbitaw. Iyon ang napagtanto ko habang papalabas ako ng pinto. Sa huling pagkakataon, gagawin ko sa kanya ang pinakadakilang pabor na magagawa ko. Ang palayain ko siya. Sa kabilang banda, si Beatrix. Naramdaman ko ang bigat ng tingin ng kung sino sa balikat ko. I tried to ignore the unsettling feeling aside but it only bothered me more. Lahat ng mata ay napako sa amin nang ihatid ako ni Rice sa dance floor, at doon ko naramdaman na may matamang nakatingin sa akin. May isang bagay na pamilyar sa titig na hindi ko mawari, call it instinct or something, but it was, indeed familiar. Si Rice ang pangatlo sa pinakamatanda sa aking 8 kapatid at sa ngayon ang pinakagwapo. Walang pag-aalinlangan ng aking mga kapatid na lalaki ay lahat ay pinong lalaki na may kapansin-pansing mga katangian, ngunit si Rice ay may makinis, malaanghel na mukha na sa tingin ko ay kaakit-akit. Siya ay may malambot na mga mata ng phoenix na mukhang masigla sa lahat ng oras. It was framed by perfectly arched eyelashes that could make a woman grin with envy, at kung minsan sa unfortunate side, ginawa ang aming mga nakababatang kapatid na lalaki ang panunukso sa kanya ng madalas. Manipis at mahubog ang labi niya na para bang pag-aari ng isang babae. Ang kanyang perpektong chiseled nose ay nagpahusay sa kanyang maamong katangian. Mukha siyang male version sa akin.
Pinagmasdan ng aking mga mata na naglalagalag ang siksikan ng mga tao na may namumuong pagkabalisa. Hindi ko inaasahan na magkakaroon kami ng dami ng mga bisita ngayong gabi. Na inaasahan ko lamang na hindi hihigit sa 200. Ngunit ang mga panauhin ay nagtipon sa aming paligid na walang matalim na tingin, pinapanood akong sumasayaw. Kasama si Rice na may mausisa na matalas na mata ay hindi bababa sa 400 bisita. Nervous, bulong ni Rice sa kanyang karaniwang malambing na tono. Isa ito sa mga katangiang hinahangaan ko mula sa aking kapatid, siya lang ang lalaking Gonzales na kilala ko na walang hanggang kalmado at soft-spoken. Parang siya lang ang hindi nagmana ng kilalang ugali ni Gonzales. Unfortunately, iba ang tawag ni Rice. He was more purpose, hinihimok upang matupad ang kanyang pinakamalaking pangarap, ang maging isang pari. Medyo, sagot ko, binigay sa kanya ang pinakamatamis na ngiti na maaari kong ibigay, na tinugon niya ng parehong sabik na ngiti na nagpalukot ng kanyang mga mata sa sulok. Don't be, ngayong Gonzales ka na, wala ka nang dapat ikatakot. Sila dapat ang dapat kabahan. May siyam kang Gonzales na lalaki na nagbabantay sa likod mo. Lumawak ang ngiti ni Rice, napakainit at totoo at natutunaw ang puso ko. Salamat, Rice, bulong ko. Napalingon ako saglit nang magsimulang tumugtog ang isang pamilyar na song sa background. Happier ito ni Ed Sheeran. Nanlaki ang mga mata ko sa kakaibang pagkahumaling sa pag-iisip kung sino ang pumili ng musika. Akala ko ay nakalimutan ko na ang nakakainis na titig, ngunit bumalik ito, sa pagkakataong ito ay mas bumigat ang pakiramdam. As if by accident, yung mata ko ay lumapag sa madilim na sulok ng Grand Hall, kung saan matatagpuan ang isang bar counter. Isang lalaki ang nakaupo sa bar stool, wearing a shirt which I didn't guess if it was white or gray, since hindi maabot ng ilaw ang sulok. Mayroong isang bagay na lubos na pamilyar, sa kabila ng nakatagos sa mga anino, mayroong isang bagay sa kanya na naka-stand out lang. Sa kabila ng suot niyang medyo out-of-place outfit composed of a t-shirt and jeans in the room, puno ng mga taong nagpapakasasa sa kadakilaan ng kanilang mga kasuotan. Mukha pa siyang proud, matangkad, at nakakatakot. I will turn you over to Ethan, parang gusto niya akong sakalin dahil pinatagal pa kita kaysa dapat. Napalingon ako sa kanya, natatawa sa katatawanan sa boses niya. Isang malambot at banayad na halik ang ginawa niya sa pisngi ko bago ako binitawan. Nang ibalik ko ang tingin ko sa sulok ng kwarto, wala nang laman ang bar stool, wala na ang lalaki at walang bakas sa kanya na parang sumingaw sa hangin. Iniisip ko kung akala ko ba siya o isa siyang multo, pagkatapos niyang mawalan ng kasing bilis ng pagdating niya. Wala na akong oras para hanapin ang lalaki sa pagdating ni Ethan. Shall I have this dance, princess? Masayang sabi niya matapos tumabi si Rice na binigyan siya ng pagkakataong sakupin ang pwesto niya. My pleasure sir, sagot ko sabay ngiti pabalik. Nagbago ang song at nakita kong nag-e-enjoy ako habang iniikot ako ni Ethan sa dance floor na may napakagandang biyaya ng isang taong madalas pumunta sa dance floor. Nagtataka ako kung gaano karaming mga batang babae ang nakasayaw sa kanya noon, at tiyak na nag-enjoy sa sandaling kasama siya. Ang sandali ay napakamahiwaga, napakakakit-akit na natagpuan ko ang aking sarili na nawala ng mga salita upang ilarawan ang aking naramdaman sa sandaling yun. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal kung ngayong gabi na parang isang prinsesa na sumasayaw sa gitna ng silid, habang daan-daang mga mata ang nakatingin sa akin ng walang lihim na paghanga. Napakataas ng pakiramdam ko sa sandaling ito na parabang nakainom ako ng ilang ipinagbabawal na gamot na nagpabilis ng aking pulso sa pagkasabik. Sa totoo lang, pakiramdam ko ako na ang pinakamagandang babae sa kwarto. Marahil ay dahil napapaligiran ako ng mga pinakagwapong lalaki sa Cordova kaya nakita kong napaka-espesyal ko. Alam ko rin na may mga babae sa loob ng kwarto na nakatingin sa akin na may hilaw na inggit, habang 8 magara na lalaki ang nagwalis sa akin sa isang sayaw. I forgot that about my uncertainties, I too forgot that I was uncomfortable. After the dance with Ethan sumunod naman si Sky, tapos si Caleb, tapos si Ryle, tapos si Troy. Inaasahan ko na ang aking mga paa ay makaramdam ng pagod sa ikalimang sayaw, ngunit mayroon akong higit na lakas kaysa sa naisip ko. Nagulat ako sa aking sigla at sarap, nagawa kong sumayaw kasama si Calex, pagkatapos ay kasama si Blythe, at ang huli kay Keith. Nang humina na ang musika, ang sayaw na akala ko ay ang huli ay hindi pa ang katapusan. Papunta sa akin sa gitna ng silid na may mapagmataas na kinang sa kanyang mga mata ay si Alexander Gonzales, ang aking ama. Can I have this last dance? Kahit naduda ako na ito na talaga ang huling sayaw dahil 12 mga lalaki ang namamatay na kunin ang kanilang turn. I am honored to have this dance, Papa, sagot ko na may pananabik, hindi pinansin ang huling sinabi niya. Ang silid ay bumagsak sa isang biglang katahimikan, habang pinararangalan ako ni Alexander Gonzales ng isang sayaw. Thank you for all of this, Papa. This is the most memorable experience I ever had. Pagkatapos ng mahabang walang laman na katahimikan, I managed upang sabihin ang mga salita.
Sa kabila ng aking mga pagsisikap na pigilan ang mga luha, sa wakas ay natapon ko ito. You don't need to thank me, Beatrix. I want you to know that I'm so proud of you. I will do everything to make you happy, sagot ni Alexander. Hindi ko pa nakita ang sobrang lamang sa kanyang mga mata. Natapos ang sayaw na binalot ako ni Alexander ng mahigpit na yakap. I swear wala na akong maitatanong. Nakuha ko ang lahat sa aking paanan. Higit sa lahat, masaya ako at kontento. Ladies and gentlemen, this toast is for my only daughter, Beatrix Gonzalez, the heiress of Gonzalez Chain of Business. Inihayag ni Alexander ang pagtataas ng isang toast sa hangin. Pagkatapos ng toast, binuksan ang dance floor para magsayaw ang mga bisita. Balak kong magpahinga ng maaga, sa wakas ay sumuko na ang katawan ko sa pagod. Matapos makita si Faith na payapang natutulog sa mga bisig ni Ethan, sa wakas ay napagpasyahan kung sapat na ang party. Can I have this dance? Umungol ako, so much for my plans to retire early. Isang lalaking may piercing brown na mata ang nakatayo sa harapan ko, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ngiti na hindi kayang labanan ng kahit sinong babae. Good Lord, bulong ko sa kaloob-looban ko na kailangan ko pang manatili ng kaunti. Matangkad siya, bahagya pang umabot ang ulo ko sa balikat niya. He has this smooth warm honey hair that which I suddenly found myself wanting to brush my fingers into his wild unruly hair. Ang gwapo niya, sobrang gwapo. Model siguro, isang artista, masyado siyang labas sa liga ko. Naisip kong pinagmamasdan ang malapad niyang maskuladong balikat, at perpektong chiseled body na hindi naitago ng kanyang tuxedo. Nung ngumiti siya, kitang-kita ko bigla ang malaperlas na mapuputing ngipin niya, which was me guessing if he was really a toothpaste commercial model. Sige, nauutol kong sabi. Namumula. Ang huling alam ko, dinidirekta ako sa dance floor. Huwag kang matakot, bulong niya, marahang ginabayan ang mga kamay ko sa leeg niya. Ang kanyang mga braso ay dumula sa curve ng bewang ko. What a perfect gentleman, napaisip ako habang sumasayaw siya ng maluwag. Ramdam ko ang panginginig ng mga palad ko habang hawak ko ang leeg niya. Ang mga paro-paro ay kumikilos sa aking tiyan habang hawak niya ako. Sa isang sandali, ang silid ay kumupas sa malayo. Kaming dalawa lang ang nakatayo sa dance floor. Maging ang ingay ay tila inaanod sa malayo. Tanging paghinga niya lang ang alam ko, at sa sarili ko. Tumigil ang sayaw, at nalaman kong natapos na ang kanta. Muli akong bumalik sa realidad. Good night, Señorita Beatrix, bulong niya sa kanyang sexy, maalinsangan na boses na halos mapapikit ako. I'll see you tomorrow, makahulugang sabi niya. Pagkatapos nun, umalis na siya kaya natumba ako sa gulat. Kagabi, akala ko gwapo siya. Ngunit nang makita ko siya sa sikat ng araw, laking gulat ko nang mapagtanto ko na ang gwapo ay isang maliit na pahayag. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ngayon, na nakasuot ang kaliwang kamay sa bulsa ng kanyang maong, at ang isa sa likod niya ay isang demigod. Nakasuot siya ng simpleng blue t-shirt sa itaas at blue denim jeans sa ibaba. Sa kabila ng kasimplehan ng damit na suot niya ay ramdam na ramdam niya ang autoridad na taglay niya, kasama ng mapang-utos na aura na tila daladala niya kahit saan siya magpunta. Ang mailap at hindi kilalang buhok na pumuputong sa kanyang ulo kagabi ay hindi ang shade ng warm honey. Marahil ito ay epekto ng maputlang liwanag mula sa chandelier na nagpaisip sa akin na yun ang shade. Ngayon ay napagtanto ko na ang kanyang buhok ay isang nakakagulat na strawberry blonde, at ang kanyang mga mata sa ilalim ng kanyang palumpong na kilay ay isang nakakaintriga na shade ng emerald green, isa pang pagkakamali ko. Dapat ay ang trick ng liwanag din. Ilang saglit nakita ko ang sarili kong pinagmamasdan siya sa parehong matinding titig na pinapanood niya ako. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa nakakainis na amusement, ang mga sulok ng kanyang mga mata ay kumukulot sa pagkahumaling na nagpapaisip sa akin kung ano ang iniisip niya sa likod ng mga wild na matalim na titig na iyon. Hindi sapat ang pagkabigla para ilarawan ang biglaang pagtaas ng pulso ko nang makita siyang nakatayo sa sala, matapos akong ipatawag ng isang katulong na nagpaalam sa akin na may dumating na Mr. Marcus Peterson. Hindi ko naalala na may kakilala ako sa isang lalaki na nagngangalang Peterson. Ngunit nakita ko ang aking sarili na nangangati sa naging curiosity, sa dahilan kung bakit niya ako binisita. Pagbaba ko ng hagdan, nakita ko siyang nakaupo sa puting Victorian sofa. At nang makita niya ako ay mabilis siyang tumayo at sinalubong ako sa kalagitnaan. Isang kurap ng pagkilala ang kumislap sa aking mga mata. Siya talaga ang lalaking sinayaw ko kagabi. Naalala ko ang sinabi niya tulad ng seeing me again. Hindi naman sumagi sa isip ko na seryoso siya dito. Hindi ako interesadong mag-entertain ng sinuman sa sandaling ito. It's a surprise seeing you, Mr. Peterson. Binasag ko ang nakakatakot na katahimikan, gamit ang isang medyo awkward na ngiti, iniisip kung paano ko sasalubungin ang isang lalaking bisita. Tawagin mo na lang akong Marcos. Tumugon siya sa kanyang sexy, maalinsangan na boses na maaaring gawing mahulog, o mapaluhod ang tuhod ng isang babae, ngunit hindi sa akin.
I'm particularly allergic sa mga lalaking kasing gwapo niya. Inilahad niya ang isang kamay na hindi ko pinansin. It was rude of me to not take it. The man was being polite, sabi ko sa sarili ko habang hawak ko ang mga kamay niya, malambot at makinis, hindi yung matigas at kalyo na mga palad na inaasahan ko. Napag-isipan kong pampered siya at hindi sanay sa masipag. Hindi ko alam kung anong nakuha niya sa akin, pero may iba akong inaasahan na hindi ko man lang maintindihan. Marahil isang lalaking may kayumangging buhok at asul na mga mata sa karagatan. Ang mga naiisip ay nagpasalubong ng aking mga kilay sa pagkalito. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang pag-iisip. For you, Beatrix. Marahan niyang itinulak ang isang bouquet ng bulaklak sa aking mga palad, iyon ang unang pagkakataon na nalaman kong mayroon pala siya. Dapat itinatago niya ito sa likod niya. Salamat. Nauutol akong parang teenager na nakatanggap ng regalo sa unang pagkakataon. Hindi pa rin malinaw ang kanyang intensyon. Kakakilala lang namin kagabi at heto siya. Binigyan ako ng isang bouquet ng sariwang pulang rosas. Maganda ang bulaklak ngunit mas gusto ko ang malinis na puting rosas kumpara sa mga karaniwang pula. He must be offering some friendship, sabi ko sa sarili ko, crushing the idea of something more than that. Please sit down, Mr. Marcos. Alok ko, namumula ang mga pisngi sa kahihiyan, sinusumpa ang aking sarili sa kaloob-looban, dahil sa paglimot sa aking magandang asal. No worries, Beatrix, I just came here to give you drop by to see you, now that I did, I must be going. I'll visit you again if I have time. Aniya, pagkatapos noon ay mabilis siyang umalis, naiwan akong humarap sa ipu-ipu ng mga tanong na mag-isa. I guess you've acquired yourself an admirer, big sister. Ito ay si Troy na nakangisi mula tenga hanggang tenga, habang siya ay sumulpot mula sa kung saan. I assume you'd been intently watching, sir. Sabi ko sa tonong pasaway. Nang sumilay ang saya sa kanyang mga mata, at ang ngisi niya ay napalitan ng malutong na tawa ay alam kong tama ako. I was glad you found that amusing, Troy, sabi ko sa matigas na boses. Halatang natatawa siya sa sinabi ko. Not really, my dear sister. Nagtataka lang ako kung paano haharapin ni Alexander Gonzalez ang balita na ang kanyang nag-iisang anak na babae ay nakaakit ng isang dosenang admirer sa isang gabi. Stop exaggerating, Troy. That was merely a single visitor today. There's nowhere on earth I would have many admirer mula kagabi. Nagkibit balikat si Troy sa sinabi ko, at sinenyasan akong maglakad sa loob ng kusina. Bloody hell, iyon ang una kong reaksyon pagkatapos na dumiretso sa kusina, at natisod sa isang basket ng mga bulaklak na nagsisiksikan sa espasyo sa sahig. Iyon ay walang kabuluhan, pabulong na sabi ni Troy. Saan nanggaling ang mga bulaklak na ito? Sa halip ay hindi ko pinansin ang matigas na pananalita ng kapatid ko tungkol sa ugali ko. Napakarami sa kanila na halos hindi makita ang ceramic floor sa mga kalat. Sa ibabaw ng kitchen counter, isang medyo marupok na mukhang palumpo ng mga bulaklak ang sumikip sa espasyo. Lumikha ang tanawin ng isang mini garden sa loob ng kusina. Ang masikip na tanawin ay nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo ngayong umaga. Mula sa admirer mo yata, sagot niya, sabay kibit balikat. Umiling ako sa inis, tama nga si Troy, ay assuming, nakatingin sa card na nakakabit sa mga bulaklak at nakitang nakasulat ang pangalan ko. Oh dear, biglang lumabas sa pinto si Lola Clarissa Gonzalez, pinagmasdan ng nalilitong tingin niya ang kwarto na parang nakikipaglaban kung dumiretso siya sa loob ng garden, at hindi sa kusina. I assume you acquired yourself a number of suitors, dear. Bulalas niya, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Nang mabawi niya ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa kaligayahan. Well, have you found anyone attractive? Umungol ako at itinuon ang aking mga mata sa langit. Ang paghawak sa aking 8 kapatid na lalaki ng mag-isa ay isang mahirap na gawain. Ayokong gawing komplikado pa ang buhay ko. Hindi mangyayari yun, Lola. Sagot ko, umiwas sa usapan tungkol sa posibleng manliligaw. Hihingi ako ng tulong sa hardinero. Sana magkaroon siya ng ideya kung ano ang dapat niyang gawin tungkol dito. Hindi ako naghintay ng sagot, at nagmamadaling tumakas sa eksena. Iihawin ako ng buhay ni Troy at Lola kapag hindi ako aalis agad. Walang alinlang ang aasarin nila ako hanggang sa hindi ko nakinaya. Sumalubong sa akin ang mainit na agos ng sikat ng araw pagkalabas ko. Sandali akong huminto, huminga ng sariwang hangin para pakalmahin ang aking mga ugat. Ninamnam ko pa rin ang sandaling iyon nang masulyapan ko ang isang katulong na nagising sa direksyon ko na may isa pang batch ng rosas na nakakalagay sa kanyang mga braso. Halos isuklay ko ang mga daliri ko sa buhok ko sa frustrations. Hindi ito nangyayari. Sa mabilis na mahabang hakbang, tinahak ko ang daan patungo sa hardin. Ang mga gumagala kong mga mata ay sinusubukang hanapin ang hardinero. Kailangan ko ang tulong niya ngayon. Hindi ko kayang magmukhang ganoon ang kusina. I need to clear it as soon as possible bago magdesisyon ang mga inis kong kapatid na itapon ang mga bulaklak sa labas ng bahay. Baka pwede kong hilingin sa hardinero na tulungan.
Ilipat ko ang ilan sa mga bulaklak sa mga flower pots sa hardin. Ayaw kong makita silang nasasayang, kaya maaari kong ipakita ang mga ito sa isang lugar na pahalagahan nila. Malamang, may ipapakita rin ako sa mga flower vase. Naputol ang namumuong pag-iisip ko nang dumapo ang tingin ko sa matangkad na lalaki na may hawak na hose at dinidiligan ang pambihirang koleksyon ng mga halaman ng aking lola. May pagkakataon akong pagmasdan ang likod niya. Bumilis ang tintig ng pulso ko habang pinagmamasdan siya ng may pagtataka. Matangkad siya, masyadong matangkad na kumilos. Kadalasan ang ulo ko ay halos hindi umabot sa kanyang mga balikat. Nakasuot siya ng plain t-shirt na medyo oversized. Namumuo na ngayon ang mga butil ng pawis sa kanyang mga templo. Malapad ang muscular shoulders niya, at ang t-shirt na suot niya na basang-basa na ngayon ang pawis niya, nakadikit na ngayon sa katawan niya na parang pangalawang balat. Nakasuot siya ng jogging pants sa ibaba. Pabago-bagong tibok ng puso ko sa loob ng dibdib ko. May isang bagay na lubos na pamilyar sa lalaki pero parang hindi ko maisip. Hindi ko pinansin ang biglang lamig na dumaloy sa aking gulugod habang pinagmamasdan ko siya. Napapaligiran ang lalaki ng makapal na ulap ng misteryo. Isang makapal na matigas na pader ang tila nakapalibot sa kanya na walang sinumang makakapasok sa loob. Biglang parang aware siya na tahimik ko siyang pinagmamasdan, napatigil siya sa paglalakad. Ang aksyon lang ang nagpatibok ng puso ko na parang baliw. Parang napakabagal, lumingon siya sa direksyon ko at napatili ako nang dumapo sa akin ang isang pares ng mapupusok na asol na mata. Saglit na tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Have we met before? Nasabi ko ang mga salita bago ko napagtanto kung ano ang ginagawa ko. Hindi ko na dapat tinanong pero may parte sa akin na curious na hanapin ang katotohanan. Isang pares ng katangi-tanging asol na mga mata ang bumungad sa akin, at napabuntong hininga ako nang itinuon niya ang kanyang tingin sa akin. Nasa kanya ang pinakakamanghamanghang shade ng asol na mga mata na nakita ko. Ilang saglit ay nakita ko ang aking sarili na diretsyong nakatingin sa isang shade ng magandang lagoon. I assure you, we never met before, madam. Magalang siya, walang kaunting emosyon ang ipinakita sa mukha niya, pero nang tingnan ko ang lalim ng mga mata niya, nasilayan ko ang lungkot na hindi niya naitago sa oras. Are you sure? Hindi pa ako kumbinsido. Iba ang sagot na gusto kong marinig mula sa kanya. I'm certain, madam. Hindi pa tayo nagkikita, sagot niya. Sa kabila ng tila matapat na pananalita, pakiramdam ko ay hindi niya lubos na sinasabi ang totoo. Umiling ako, malamang nagkamali lang ako, bakit pa siya magsisinungaling? Paano ka matutulungan, madam? Tanong niya, hindi umaalis sa akin ang mga mata niya. Ramdam na ramdam ko ang pagtunaw ng mga tuhod ko sa init ng titig niya. Ikaw ba talaga ang gardener? Tanong ko sa halip. Iniisip niya siguro na nagwawala ako. Yes, madam, ako nga, maikli niyang tugon. Isang kurap ng amusement ang bumungad sa kanyang mga mata kaya mas lumawak ito. Siya ay may kahangahangang mahabang pilik mata, at naiinggit ako sa kanya sa pagkakaroon nito. Imposibleng mahirap titigan siya at hindi mawala sa sarili. Sa kanyang perpektong posture, malaking muscular build, at well-proportioned na katawan, walang alinlangang papasa siya sa isang modeling career. Masyado siyang overqualified para maging gardener. Maaaring isipin ng isang tao na ang isang lalaking kasing gwapo niya ay makakahanap ng mas disenteng trabaho na may mas mataas na sweldo. Laking surprise nang makita ang bathala na nakatayo sa harap ng isang hardin, at nag-aalaga ng mga halaman na para bang siya ay isang perpektong chiseled statue. Nakikinig ka ba, madam? Ang iritadong boses niya ang pumunit sa pag-iisip ko. Mukhang nag-space out ako nang hindi ko alam. Nakatingin siya sa akin na nakakunot ang kanyang mga kilay habang hinihintay ang sagot ko. Ibinalik ko ang tingin ko sa kanya. Namumula ang pisngi ko dahil sa kahihiyan. Ano bang pinagsasabi mo? Sa ikatlong pagkakataon, paano kita matutulungan, madam? Nawala ang kurap ng amusement sa kanyang asol na mga mata sa karagatan. Natahimik siya at naglagay ng maskara ng papel na blanko ang ekspresyon. Kailangan ko ng tulong sa paglipat ng lahat ng mga basket ng mga bulaklak sa loob ng kusina bago ito maging isang abala. Mangyaring ilagay silang lahat sa loob ng malaking marmol na flower pot. Kapag natapos mo ang gawain, mangyaring ipakita mo sa sala. And just like that, after kung sabihin lahat ng kailangan niyang malaman, lumayo siya nang walang sinasabi. Ang aking mga mata ay nagtagal sa suot niyang sando na basang-basa na ngayon ay nakakapit sa matigas na kalamnan ng kanyang likod. Siya yung tipong na maaaring magsuot ng kahit ano, ngunit nagawa pa ring magmukhang marangal. Maaaring magsuot siya ng basahan pero I swear papatayin pa rin niya ang hitsura. Sa itaas na palapag, nagpalipat-lipat ako sa lumalagong pagkabalisa, ang aking mga braso ay nakahalukip-kap sa ilalim ng aking mga dibdib. Kumunot ang noo ko, hindi ako maaaring magkamali, nakita ko siya kanina, nakalimutan ko lang kung saan at kailan. I could trust my intuition, I couldn't lie.
Hindi ito ang oras para pasanin ang sarili ko na alalahanin ang mga bagay na hindi ko man lang maalala, paalala ko sa sarili ko. I stopped pacing back and forth at pumwesto sa harap ng kama ni Faith. Gising na gising ang aking anak, humahagikgik habang pinagmamasdan ang mga makukulay na bituin na nakasabit sa ibabaw ng kanyang crib. Tinitigan ko siya na may init na kumakalat sa loob ng dibdib ko, my sweet little baby. Bulong ko, lahat ng alalahanin na sumasakop sa aking isipan ay pansamantalang nakalimutan. Nanginginig ang mga braso niya habang nakatitig sa akin. May ngiti na sumilay sa sulok ng kanyang maliit at mahubog na labi. Walang tigil sa paghanga sa akin kung paano ko isinilang ang gayong seraphic creature. Napakaganda niya. Nagtataka ako kung ano ang hitsura ng kanyang ama. Tiyak na sobrang gwapo niya rin. Tinitigan ako ni Faith, saglit na nawala ang sarili ko sa kaibuturan ng kanyang asul na mga mata. Para akong nakatitig sa kailaliman ng isang kamangha-manghang karagatan. Maaari kong mawala ang aking sarili dito magpakailanman. Isang pag-iisip ang sumagi sa akin. Ang katangi-tanging asul na mga mata ni Faith ay tila lubos na pamilyar. Nakita ko na ito dati. Itataya ko ang buhay ko na ginawa ko. Isang mahinang katok sa pinto ang gumising sa akin sa mga umuusbong na pag-iisip na natagpuan ko ang aking sarili. Mabilis kong binuksan ang pinto at binuksan ito. Pwede ba tayong mag-usap, Beatrix? Si Papa Alexander ay nagimbak sa loob ng silid at dumiretso sa crib, kung saan nakita niya ang kanyang apo na nakatingin sa kanya na may malawak na inosenteng mga mata. Ano yun, Papa? Itinanong ko. Ibinalik niya ang tingin niya sa akin, unti-unting sumilay ang ngiti sa mukha niya. Pinapunta ako ni Mr. Peterson sa hotel site ngayon, humingi siya ng permiso na isama ka sa birthday party ng kaibigan niya. Huminga ako ng malalim at tumingala sa langit. Party ang huling bagay na gusto kong gawin. Mayroon akong anak na inaalagaan mabuti at wala akong oras para magsaya sa labas ng bahay. Ang pag-iiwan kay Faith ngayong gabi ay parang isang hindi ka nais-nais na ideya na hahabulin ako sa aking destinasyon. Pa, hindi ko kayang iwan si Faith mag-isa. Nakakapag-alala. Dumapo ang nagmamakaawang tingin ko sa kanya. Nagdadasal ako ng husto na hindi ako obligadong dumalo sa isa pang party ngayong gabi. Ang kailangan ko lang ay isang mapayapang gabi ng pagtulog. Bihirang humiling si Mr. Peterson sa isang party, Beatrix. You should be privileged. Isa siyang disenteng tao mula sa isang disenteng pamilya. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang hanay ng mga hotel. I don't care if he was a farmer, Papa. I wouldn't care as long as he's a good and decent man. But that's beyond my point. What I'm trying to say is, I'm not open to welcome kahit sinong lalaki sa buhay ko ngayon. May Faith ako, may mga kapatid ako. Lumapit ako ng isang hakbang, hinawakan ko ang mga kamay niya, at tinitigan siya ng malalim sa mga mata niya. I have everything I ever wanted, Papa. Please, don't push me to things which is against my will. It was your happiness I'm after, Beatrix. I want you to enjoy your freedom. I want to find you a man who will love you with all his heart. Paliwanag niya, ang panginginig niya sa emosyon. I am happy, Papa. I could not be happier now. Bumagsak ang mga balikat ni Alexander Gonzalez. Mukha siyang talunan. I already said yes, Beatrix. I couldn't let you down, Papa. Napabuntong hininga ako ng malalim, itinatago ang aking namumuong inis sa bagay na iyon. Nang marinig ang magandang balita ay lumiwanag ang mukha ni Papa Alexander sa pagkagulat. Ngunit matapos makita ang ekspresyon ng kawalan ng katiyakan sa aking mukha, muling bumagsak ang kanyang mga balikat. Please don't force yourself, Beatrix. I could just tell Mr. Peterson you can't come since you're feeling unwell. True, I don't want to attend the party, Papa, but I couldn't just lie to avoid the situation. Nagpasya ako na dadalo ako ngayong gabi, ngunit ipangako mo sa akin na in the future hindi ka magdedesisyon ng kahit ano nang hindi muna ako pumapayag. Napansin niya siguro ang matigas na pagkakatagilid ng pangako, at ang mabangis na pagkislap ng mga mata ko na sa wakas ay pumayag na rin siya. Alam niya kung kailan siya makikipagtalo at alam niya kung kailan dapat sumuko at harapin ang pagkatalo. I'm sorry, Beatrix, for forced you into this. I promise that this would be the last time you will have to do this. Hindi na ako makikialam sa mga desisyon mo. I'm happy to hear that, Papa. Wala na si Papa Alexander Gonzalez pero balut pa rin ako sa iniisip ko. Hindi lang ako mag-aalala sa outfit ko ngayong gabi, kundi kung sino ang mag-aalaga ng mabuti kay Faith. Not that I can blame, Papa, sinubukan lang niyang ilihis ang atensyon ko sa mga alalahanin, pati na ang nakaraan ko. Sinusubukan lang niyang itulak ako sa ibang kapaligiran kung saan magkakaroon ako ng pagkakataong sumulong at kalimutan ang buong nangyari sa akin. Ang pagiging Gonzalez heiress ay may sariling disadvantages. Naisip ko na medyo mabangis na napagtanto na ako ay itinulak sa aksyon. Wala akong ibang choice kundi payagan ang sarili kong itaboy. Marahil ay hindi masamang ideya ang pagpunta sa isang party. Baka makita ko ang sarili kong nag-e-enjoy sa party ngayong gabi.
Makikilala ko ang isang bagong kakilala na maaaring maging kapaki-pakinabang sa akin sa malapit na hinaharap. You should behave tonight, baby. Lalabas si Mommy para dumalo sa isang party. Huwag mo naman pahirapan ang mga tito mo. Ngayong gabi, sila ang mag-aalaga sa iyo ng mabuti. Ngumiti ako sa anak ko habang yakap ko siya. She was surprisingly smooth and warm to the touch. Ngumiti siya pabalik sa akin na nagpapakita ng isang pares ng kaibig-ibig na dimples na nagpatunaw ng aking puso sa kagandahan nito. I love you, Faith. Hindi magtatagal si Mommy, babalik siya agad pagkatapos ng party. Sa kabilang banda, si Gabriel. Isa sa pinakamasakit na bagay sa mundo ay ang makita ang babaeng mahal mo na masaya sa piling ng iba. Palagi kong kinakatakutan na mangyari ito, lalo na nandoon ako para masilip ang mga nangyayari. Dinudurog nito ang puso ko sa libu-libong piraso, halos gusto ko nang umiyak sa kawalan at pagkabigo, na alam kong minsan na siyang naging akin, ngunit sinayang ko ang pagkakataon at sinira ang puso niya. At ngayon ay nakatagpo siya ng aliw sa mga bisig ng ibang lalaki, naiwan akong walang choice ngunit panoorin ang kanyang matamis na nakakaakit na ngiti, habang dahan-dahang bumababa sa ibaba ng hagdan kung saan naghihintay ang isang makisig na Adonis sa kanyang pagbaba, parang isang lalaking ikakasal na naiinip na naghihintay sa kanyang bride na makarating sa kanyang tabi. Hindi ko intensyon na alamin ang kanyang mga pribadong gawain. Nagkataon lang napapasok na ako sa pinto, para tanungin ko siya tungkol sa paglipat ng malaking flower pot sa labas sa lugar na gusto niyang ilipat ito. Alam kong kaya kong maghintay hanggang bukas, pero gusto ko lang siyang makita. Gustong-gusto siyang makita. Hindi na ako nakapaghintay pa, at gumawa ng makatwirang dahilan para makipagkita sa kanya, para lang madurog ang puso ko sa sahig, nang makita siyang naglalakad pababa ng hagdan gaya ng una ko siyang makita, maliban sa isang lalaki na naghihintay sa dulo na may kasamang isang malapad na ngiti, na parang isang teenager na dinadala ang crush niya sa prom sa unang pagkakataon. Naramdaman ko ang biglaang ulos ng inis. Halos magkaroon ako ng hindi mapaglabanan na pagnanasa na hilahin ang kwelyo ng lalaki, at itulak siya ng malakas sa sahig, at tanggalin ang ngiting iyon sa kanyang mga labi. Napansin ko ang mabangis na pag-iisip na tumatakbo sa aking ulo, napaungol ako. I sounded like a jealous husband except that Beatrix was not legally mine anymore. Ako ay walang iba kundi isang lalaking nagsisisi sa kanyang mga nakaraang aksyon, ngunit huli na para sa mga pagsisisi. Ang pinsalang ginawa ko ay hindi na naayos. Nagtayo ito ng makapal na patong ng bakal na pader sa pagitan namin. Mas maganda ang Monica, Beatrix kung wala ako. Parang huminto sa paggalaw ang grandfather clock. Sandaling tumahimik ang buong mundo ko habang pababa siya ng hagdan. Kailangan kong pigilin ang aking paghinga, habang patuloy akong nakatingin sa kanya na walang iba kundi puro paghanga sa aking mga mata. Siya ang pinakamagandang bagay na nakilala ko at ang pinaka-sweet na taong nakilala ko. Pero ako na ang pinakatangang tao sa balat ng lupa para masira ang isang maselang nilalang. Kailangan kong pagbayaran ang aking mga kasalanan, at ngayon lamang ang simula nito habang ako ay nakatayo sa katahimikan, na sinasaksihan ng eksenang tumusok sa aking puso ng 1,000 kutsilyo. Bumaba siya ng hagdan sa matikas na paggalaw ng isang reyna. Maliban sa hindi siya isang reyna kundi isang diyosa ng digmaan na lumaban at nanalo sa hindi mabilang na digmaan sa kanyang buhay. Ang magandang ningning sa kanyang kakaibang pares ng mga mata ay nagpang-akit sa kanya. Noon pa man ay maganda siya, ngunit ngayon ay nakakamangha na kahit ang mga mata ko ay ayaw kumurap sa takot na masayang ang isang sandali. Gusto kong itanim sa isip ko ang alaala niya dahil yun lang ang kaya ko sa kanya. Nang marating niya ang ibabang hagdan, at marahang kinuha ng lalaki ang palad niya sa labi niya, I swore I died at the moment. Ang tanging inaalala ko lang ay buhay na buhay pa ako. Mas gugustuhin kong patay na ako para hindi masaksihan ang pahirap na eksenang nagdaragdag ng lemon sa hilaw na sugat sa puso ko. Ito siguro ang naramdaman ng ex-wife ko noong unang beses niyang nakita akong kasama si Angela. Tiyak na triple worst ang sakit matapos niyang matagpo ang ginagawa ang bagay, kasama si Angela sa counter ng kusina. Ngayon ko napagtanto ang sakit. Pero alam kong ang sakit na naramdaman ko sa sandaling iyon ay isang maliit na butil lamang ng alikabok kumpara sa sakit na pinahirapan ko sa kanya noong kinailangan niyang masaksihan ng live ang aking pagtataksil. Because I swore, kapag nakita ko siyang may kasamang ibang lalaki sa kama, papatayin ko. Iyon ay walang duda. Ang kanyang sexing labi ay umunat sa isang ngiti, ito ay napaka-brilliant kaya ang mga diamante sa kanyang mga tenga ay tila mapurol. Maging ang chandelier na nakasabit sa kisame ay tila hindi kaakit-akit kumpara sa nakakasilaw na ngiti na iyon. Isang matinding kirot sa aking dibdib ang gumising sa aking ilusyon, ang saya sa loob ko ay naglahong parang apoy na binuhusan ng isang balde ng tubig. Ang ngiti ay hindi na para sa akin, malamang na hindi na ito mapapasa akin, iyon ang katotohanang kailangan kong lagpasan. Ni hindi ko alam kung makakalampas pa ba ako, at marahil ay kailangan kong gugulin ang natitirang mga araw ko na nakakulong sa isang mental na institusyon, pagkatapos kong hindi na makayanan ang matamis na pagpapahirap sa kanyang mga alaala.
Ang lalaking nakasuot ng tuxedo ay ipinulupot ang kanyang maliit na baywang. Kinailangan ko ng isang malaking halaga ng pagpipigil sa sarili na kasing laki ng Europa, upang hindi sumulong at mapunit ang mga braso na nakahawak sa kanya. Ang selos ay tunay na isa sa mga pinaka-hindi kasiyasiyang sensasyon sa mundo. Kung magpapatuloy ito, hindi ako mapupunta sa isang mental na institusyon, ngunit ako ay magpakailanman na natagpuan ang aking sarili na nakakulong sa prison island. Alam kong dapat akong umiwas ng tingin, ngunit wala na akong lakas para iwasan ang isang bagay na alam kong kailangan kong harapin magpakailanman. Napagtanto ko sa mismong sandali na mahirap maging masokista maliban sa hindi ito maiiwasan. Papunta na sila sa pinto, napagtanto kong tumakbo ako sa likod ng isa sa malaking damuhan, isang anghel na nakaluhod sa lupa na may hawak na bulaklak sa kanyang palad, isang mabilis na hakbang para itago ang presensya ko sa dalawa. Kung maglakas loob akong sirain ang estatwa na ito, maaari na rin akong magpaalam sa aking trabaho para sa susunod na araw. Si Alexander Gonzalez isang malaking halaga ng kapalaran. Tiyak na babaliin niya ang mga buto ko kapag binali ko ang pambihirang piraso. May isang bagong sasakyan na naghihintay sa labas ng entrance. Ayaw kong aminin ngunit ito ay napakarilag, ang pinakabagong modelo ay dapat na nagkakahalaga ng isang kapalaran. That instant I knew I don't like the man, such a show-off. Ito ay halos magtagal habang hinihintay ko silang sumulpot, nang sa wakas ay dumating na sila, I swear hindi ako magagalit. How I wish na ang isang kidlat ay tumama sa kotse at sirain ang makina bago sila makaalis. Pero syempre, imposible kasing hilingin ni Beatrix na bigyan ako ng pansin ngayong isa na akong hamak na hardinero. Pinagbuksan siya nito ng pinto, saka lumingon sa kabilang direksyon at pumasok sa loob. Binuhay ang makina at umusad pasulong, bumukas ang mga gate at ang umaandar na sasakyan ay nawala sa di kalayuan, bago sumara ang mga gates. Wala na ang sasakyan pero nandoon pa rin ako habang pinagmamasdan ang mga gates na may namumuong pagkabalisa o di kaya'y namumuong selos kung magtatapat lang ako sa sarili ko. Wala na siya, ngunit ang makapigil hiningang imahe niya ay nananatili sa aking isipan. Beatrix had always been beautiful but tonight I found myself searching for the right words to describe her. Ang silk gown na suot niya ay napaka-perpekto para ilarawan sa mga salita. Ang smooth silk dress ay dumikit sa perpektong curve ng kanyang katawan na parang isang guwantes. Ang double thigh slit ay nakagawa ng mga kababalaghan upang mambola ang kanyang mahubog na mga binti na isa sa kanyang pinakamahusay na mga ari-arian, at ito ay nagkakahalaga sa akin ng malaking halaga ng pagpipigil sa sarili na hindi tumakbo, para sa mga kagamitan sa pananahi, at ayusin ang mga pinalaking biyak na maaaring magpalaki sa mata ng isang lalaki sa paghanga. I never saw her wear a gown so revealing before, kahit noong asawa ko pa siya. Palagi siyang prim and proper type, ngunit ngayong gabi ay tiyak na nagbago rin ang kanyang panlasa. Ito ay dapat na impluwensya ng kanyang personal na taga-disenyo na si Madam Stella, sinisikap niyang isakay sa kanyang kliyente ang galit sa fashion, na nagpapaliwanag sa pabulusok na neckline na nagpapakita ng sapat na dami ng kanyang masiglang dibdib. Si Beatrix ay nagbihis bilang Aphrodite ngayong gabi at walang alinlangan, pinatay niya ang hitsura. She wore her evening attire with stunning grace that could make the real goddess of love and beauty from Mount Olympus. Siya ay minsan sa akin, at kahit na ngayon ay isang malayong alaala ay ipinagmamalaki ko siya, labis na ipinagmamalaki na halos maiyak ako sa pag-iisip na magkakaroon siya ng higit pang tagahanga. Ang paglipat ng mga bulaklak na nagsisiksikan sa kitchen kaninang umaga ay naging masipag na trabaho na nakakainis sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin, para patuloy na ilipat ang mga regalo ng kanyang suitors nang hindi mawala sa isip ko ang selos. Umiyak ang baby. Umabot sa tenga ko ang iyak ng isang baby. Biglang nagkalat sa ere ang mga iniisip ko. Nagsalubong ang kilay ko sa pagkataranta habang hinahanap ko kung saan nanggaling ang tunog. Tila sa loob ng mansyon nanggagaling ang ingay. Imposible. Ang una kong reaksyon ay puro kawalang paniwala. Isang baby, sa loob ng Gonzalez Mansion. That's purely ridiculous. Nasisiraan na yata ako ng bait. Hindi ba't ilang sandali lang nawala na ako ng malay? Lumayo ako sa pinto patungo sa direksyon ng aking munting cottage. Imagination ko lang siguro, naisip ko. Narinig ulit ang pagiyak ng baby. Nanlamig ako sa aking kinatatayuan. This was no longer my imagination. Bloody hell. Napabuntong hininga ako at napaatras ng mga hakbang paatras, hanggang sa nakatayo na ako sa pintuan ng mansyon. Sumilip ako sa loob para lang salubungin ako ng pinakamalaking pagkabigla sa buhay ko. Tumakas si Beatrix sa aking pag-iisip pagkatapos kong makita si Alexander sa hindi malamang na sitwasyon. Wala akong ideya kung matutuwa, malilito, o mabigla. Nanlaki ang mga mata ko na halos magkasya ang isang mansana sa loob. Napaawang ang bibig ko, kaya natatakot akong makitang lumalabas ang uvula ko. Sabi ko sa sarili ko na walan ako ng malay, baka ito na ang patunay na ginawa ko.
Kung hindi, bakit ko makikita si Alexander Gonzalez na hawak ang isang umiiyak na baby sa kanyang mga bisig na may ekspresyon na may halong takot, pagkabalisa, at pangamba? Kung ang sitwasyon ay hindi masyadong grabe, ay swore na hulog na ako sa mga akmo ng hysterical na pagtawa habang pinapanood ang alarm na sumasayaw sa kanyang gwapong mukha. Malayo ang tingin niya sa isang lalaking kinatatakutan ng kanyang mga kaaway. Nakatipon sa paligid niya na kasama ang kanyang demise ay 8 sa kanyang mga anak. Ang ilan ay tumatakbo pabalik-balik habang ang iba ay nanatili sa kanyang tabi na may malungkot na ekspresyon na sumasalamin sa malungkot na kalooban ng kanilang patriarch. Bloody hell, nananaginip ba ako dahil sa aking pag-aalala ay hindi mangyayari ang eksenang ito, maliban kung ako ay nasa isang malalim na kalagayan ng pagkakatulog. Tiyak, ang isang umiiyak na bata na nakayakap sa braso ng aking amo ang magiging pinaka-imposibleng bagay na makikita ko sa totoong mundo. Sa lalong madaling panahon marahil ay makikita ko ang aking sarili na gising, at tumatawa sa kung gaano katawa-tawa ang hindi malamang na senaryo. Lalong lumakas ang ingay ng mga iyak. Napakalakas nito kaya't nanunumpa akong naririnig ito hanggang sa susunod na block. Sa pagkakataong ito ay tumusok ito sa aking tenga, at halos masira rin ang aking eardrum. Naglaho sa isang iglap ang pagkakataong pinanghahawakan ko na isa lamang itong panaginip. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at gising na gising ako. Ang hindi kumukurap na mga mata ko ay nananatiling nakatitig sa cherubot na sanggol na malayo sa malaanghel ngayon, habang inilulubog niya ang buong Gonzalez household sa isang magulong kaguluhan. Ang lahat ng pagsisikap ay inilapat upang pigilan ang pag-iyak ng baby, ngunit walang tumanggi na pigilan ang kanyang munting pag-aalboroto. Nami-miss ng baby ang kanyang ina. Sa panahong ganito, ang bango niya lang ang magpapatahimik sa kanya. Napaluha siya dahil hindi niya maramdaman na nasa tabi niya ang kanyang ina. May anak na ba si Beatrix? Biglang naisip ang nagpatibok ng puso ko sa loob ng dibdib ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na umabot sa tenga ko. Nagtataka pa nga ako kung bakit hindi ito narinig ng buong kabahayan. Pwede ba? Posible kayang si baby na? I should have thought before I jumped to the conclusion. Imposible, hindi pwede, hindi man lang siya buntis noong huli ko siyang nakita, at hindi niya ipinaalam sa akin ang tungkol sa pagbubuntis niya. But then, we divorced and she was furious with me. It was enough reason for her to keep the truth from me. Kinakalkula ko ang mga araw pagkatapos ng huling pagtatalik namin, at ang lahat ay tila nahulog sa detalye. May posibilidad na ako ang ama. Si Rise, ang lalaking akala ko noong una ay boyfriend niya ay sa katunayan, nakababatang kapatid niya. At ang iba pang mga lalaking nakatira sa loob ng Gonzalez Mansion. Hindi siya nasangkot sa isang romantikong relasyon sa sinuman bago ako dumating. Mayroong 50% posibilidad na ako ang ama. Napuno ng kasiyahan ang dibdib ko, kinailangan kong pigilan ang sarili ko sa sandali pa para habulin ang hininga ko. Hindi ko namamalayan bigla kong naramdaman ang pag-init ng aking mga mata. Bloody hell, ang isang tao ay hindi dapat madaig ng luha lalo na kung hindi siya sigurado sa mga katotohanan. Pero hindi ko kailangan any proof to prove that the child was mine, I could feel it. I have a child with Monica. Naputol ang aking sentimiento, napalitan ng awa ang aking katawan habang nasasaksihan ko kung paano ipinasa ang baby na parang piraso ng manika, sa pagtatangkang subukan kung sinuman sa kanila ang maaaring patahimikin ang baby. Siyempre, nabigo ito dahil hindi naramdaman ng baby ang presensya ng kanyang ina. Ang Gonzalez Men ay isang grupo ng mga walang karanasan na bachelor na hindi pa nakakahawak ng isang sanggol sa kanilang mga bisig, kulang din sila ng ilang mga kasanayan. Kailangan kong ikuyom ang aking kamao sa aking tagiliran upang pigilan ang aking sarili sa pagtakbo pasulong, at pag-agaw sa bata sa aking mga bisig. Sobrang inis akong panuurin kung paano magpatuloy sa pag-iyak ng hindi mapakali. Bago ko napagtanto ang aking ginagawa, nakita ko ang aking sarili na sumusulong. Ang aking pagkainip at kawalan ng pagpipigil sa sarili, ito ay tiyak na magdadala sa akin sa gulo-balang araw. Pero wala na akong pakialam sa sarili ko, ang nasa isip ko lang ay yakapin ang baby. Nadudurog ang puso ko nang marinig ko ang mga luha niya. Hindi ko kayang makita siyang ganito nang wala akong ginagawa. There you are, Anderson. Ito ang mga pagbati na natanggap ko mula kay Alexander Gonzalez. For once, medyo gumaan ang loob niya nang makita ako. Anong himala? Tulad ng nakikita mo sir, may narinig akong umiiyak na sanggol, pumunta ako para tingnan kung may maitutulong ako. Parang hindi niya akalain na kahinahinala ang offer ko. Dumapo sa akin ang kanyang inaantok at pagod na tingin. Namuo ang butil ng pawis sa kanyang mga templo. Lukot ang shirt na suot niya at basang-basa rin ito ng pawis niya. It's beyond your field of work, but do you have a idea how to make a baby sleep? Parang pagod ang boses niya. Pinagmasdan ko ang mga mukha sa loob ng kwarto. Halatang masaya sila na naroon ako at nailigtas ang kanilang mga asno. Napalunok ako nang dahan-dahang naglakad si Ethan papunta sa akin. Napabuntong hininga ako nang dahan-dahan niyang inilipat ang sanggol sa aking mga bisig.
Parang slow motion ang lahat. Nanginginig ang mga daliri ko habang hawak ko siya. Halos maiyak na ako nang makuha ng kanyang napakagandang asul na karagatan ang mga mata ko. She was the most beautiful creature I'd ever seen. So soft, so breathtaking. The moment she looked at me, there's no denying that the baby I'm holding into my arms was my daughter. Siya ay isang splitting replica ng aming unang anak na babae na si Vienna. Ang pag-iisip ay nagpabigat sa aking dibdib. Isang partikular na alaala ang pumitik sa aking isipan. Ito ang alaala ng paghawak ko kay Vienna pagkatapos niyang ipanganak. Tahimik na natutulog si Monica that time and I crept inside her room to have a look at our daughter. Yes, our daughter. The moment I saw Vienna smile, I fell in love with her immediately despite my faith na siya hindi ang aking anak na babae. Pero syempre, kasinungalingan lang na kapatid ko ang gustong paniwalaan ko at nagtagumpay siya matapos niyang pekein ang resulta ng paternity test. Ako ay isang tanga na nahulog sa kanyang mga pakulo noon. The affection I have for Vienna, I tried to keep them. I hate Monica that time because I thought she cheated on me. Ako ay isang mapanlinlang na tanga sa paniniwalang iyon. At ngayon, nawalan ako ng kasal. Panghihinayang. Ang daming panghihinayang sa buhay ko. Ngunit pagkatapos na hawakan ng serapi kong nilalang sa aking mga bisig ay nakalimutan ko ang bawat isa sa kanila. Ang aking buhay ay naging isang malaking pagkakamali, at ang sanggol na ito ang tanging bagay na nagpatama sa aking buhay. Ilang sandali pa ay napagtanto ko na ang tahimik na katahimikan ay bumalik sa loob ng mansyon. Ang sanggol ay hindi na umiiyak sa tuktok ng kanyang mga baga. Sa halip, nakangiti na siya ngayon, ang kanyang asul na karagatan na mga mata ay nanlaki sa pagtataka. Nadama niya ang isang matibay na ugnayan na ang mag-ama lamang ang makakapagbahagi. Good Lord! Bulalas ni Alexander Gonzalez at lumubog sa mahabang Victorian sofa na maluwag. For once, he shot me a thankful glance na parang nabunutan ng tinik sa dibdib niya. Pinunasan niya ang butil ng pawis sa kanyang noo gamit ang isang panyo. 8 pares ng mga mata ang nakatitig sa akin nang may pagtataka. Kahit papaano ay nasiyahan ako sa paniwala na mas gusto ng aking anak ang kanyang ama, kumpara sa kanyang mga tiyuhin. Ang pag-iisip ay nagpapataas ng aking kalooban. Kung hindi dahil sa malungkot na kapaligiran ay dapat ako ay humagalpak ng tawa. Walang nagsalita, patuloy lang silang nakatitig sa akin nang may pagtataka. Ang sanggol sa aking mga bisig ay ibinuka ang kanyang maliit na bibig at huminga ng antok sa aking mga bisig. Habang pinagmamasdan ko siya, biglang bumalot sa akin ang overprotectiveness. Bigla akong nangako sa sarili ko na protektahan siya kahit anong mangyari. Kahit na ang ibig sabihin nito ay hindi na niya kailangang malaman ang tungkol sa akin. Inalog-alog ko ang sanggol sa aking mga bisig hanggang sa magdikit ang mga talukap niya. Before I knew it, nakatulog na pala siya. Nakahinga ako ng maluwag. Napakasarap sa pakiramdam habang natutulog siya sa aking mga bisig. Saan ang kwarto niya? Pinangunahan ni Alexander Gonzalez ang daan. Pumasok kami sa isang kwartong pinalamutian ng elegante. Ito dapat ang pinakamalaking kwarto na makikita sa loob ng mansion. Ang pambabae pink interior ay nakumpirma na ito ay kwarto ni Beatrix. Sa tabi ng queen-size bed, mayroong movable crib. Dali-dali akong pumasok nang sumunod ang siyam na lalaki sa loob na nagpapasikip sa kwarto. Maingat ko siyang inihiga sa crib. She stirred, then she started crying. Napabuntong hininga ako. Hindi ito labag sa kalooban ko, ngunit tila kailangan kong manatili ng matagal hanggang sa bumalik si Beatrix. Sa kabilang banda, si Beatrix. Please, let this be over soon. Gusto ko nang umuwi. Nakalapag lang ang beaded silver stiletto ko sa crimson carpeted floor, ngunit ito ay pag-uwi na bumabagabag sa aking isipan. Ang pag-iisip ng aking anak na babae sa bahay sa mga kamay ng aking minamahal na pamilya ay hindi nagpapagaan sa nagngangalit na pag-aalala sa loob ko. Ang pag-iisip ng aking 8 kapatid na lalaki na may ama bilang karagdagan sa pagbabantay kay Faith ay nagpalaki sa aking pagkabalisa, dahil wala silang karanasan sa paghawak ng isang bagong silang na sanggol. Hindi naman sa sinisisi ko si Papa kung bakit ako inilagay sa pagsubok na ito, pero siya ang pumayag at hindi ko masisira ang kanyang word of honor, kaya obligado akong umalis. Dapat nasa bahay ako, napakulot sa mabalahibong lambot ng aking queen-size bed na may isang anghel na nakahiga sa tabi ko, habang ang aking mga braso ay nakayakap sa kanya. Sa halip, natagpuan ko ang aking sarili sa gitna ng kawalan, na walang mga kakilala at walang kaibigan. Kahit na ang lalaking nakatayo sa tabi ko, Mr. Marcus Peterson, ay isang estranghero. Kung wala akong pakialam sa propriety, damn it to hell, pero uuwi na ako. I cursed mentally, hoping I would an excuse to escape this date, but I hate lying. Tumingala ako sa langit, asking gods for a little bit of patience. Beatrix, okay ka lang? Nagsalita si Marcus sa tabi ko, baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Guilt invaded me for almost forgetting na kasama ko siya.
Nahuli niya ang mga mata ko, gamit ang kanyang tingin. I was trying to lower my eyes on the floor but his eyes held me captive. Si Marcus Peterson ay walang duda na isang gwapong lalaki. Kaya niyang ipahiya ang isang artista sa kanyang hitsura at alindog. Pero nagtataka ako kung bakit wala akong nararamdaman para sa kanya. Inaasahan ko na ang kanyang kagwapuhan ay maaaring magpabilis ng tibok ng aking puso at ang aking pulso sa ilang mga paraan. Sa kasamaang palad, walang malalim na epekto sa akin ang kagwapuhan niya. Hindi niya magawang tumibok ng parang baliw ang puso ko gaya ng ginawa ng bago naming hardinero. Sapat na ang sexy at maalinsangang katawan ng hardinero para mapaawang ang aking bibig sa paghanga. Hindi naman sa pinagpapantasyahan ko siya, na-appreciate ko lang ang six-pocket abs niya. Hindi ako gawa sa bato para hindi pahalagahan ng isang biyaya kapag nakita ko ito. I'm fine Mr. Peterson, sagot ko, ang aking bibig ay tamad na nakaunat sa isang bagay na inaasahan kong medyo kamukha ng isang ngumiti. Kung may kapangyarihan lang akong hilahin ang oras, nagawa ko na ang mga sandali na nakalipas para hindi ko na kailangang sayangin ang susunod na oras ng buhay ko sa pagkayamot. Dapat kumbinsido siya sa sagot ko dahil hindi siya nagkomento, hinawakan niya lang ang kanyang mga braso sa akin na obligado akong kunin para sa mabuting asal at mas lumalim kami sa karamihan. Nabalot ng katahimikan ang karamihan. Kung hindi dahil sa tumutugtog ang music hero sa madilim na sulok ng silid, ito ay magiging lubhang awkward. Ang mga ulo ay lumingon sa aming direksyon na parang mga magnet na naaakit sa mga metal. Mukhang hindi iniisip ng aking Peterson ang kaguluhan na kanyang ginagawa. He even appeared amused. I'm not sure, must be my imagination. Beatrix. Inilayo ko ang tingin ko sa unahan at sinilip ang pilik mata ko matapos siyang sumulyap sa gilid. Malambot ang titig niya sa balat ko at may kung anong paglalambing dito. I wasn't sure if I was reading his expression right but it appears that way to me. Nakita niya ang mapupungay kong mga mata na nagtatanong, saglit na hindi siya umimik, patuloy lang siyang nakatitig sa akin na para bang nabighani ako. Nawalan din ako ng salita, iniisip kong dapat ko bang tanggapin ang kanyang reaksyon bilang isang insulto o isang papuri. You're beautiful, bulong niya, hindi napapansin ang daan-daang mata na nakatingin sa amin. Daing ko sa loob-loob. I believe I look good tonight since it was the third time na sinabi niya sa akin iyon. Ang isa ay pagkababa ko sa hagdan ng Gonzales Mansion, ang pangalawa ay noong nasa loob kami ng sasakyan habang nagmamaneho siya, at ang pangatlo ay ngayon lang. Tila si Mr. Peterson ay nagkakaroon ng minor de edad na memory lapses. Thank you Mr. Peterson, sagot ko. Kung alam ko lang na susubukan niya ang kanyang alindog sa akin dito mismo sa gitna ng silid sa ibabaw ng red carpet ay dapat ay nanatili na lang ako sa bahay, at nagpanggap na magkasakit at harapin ang pagkakasala ng mag-isa. It would be more manageable than having him as a company. Please call me Marcos. Anya, hinawakan ang aking mga kamay bago ko ito maitago nang huminto kami. Maaari mo bang gawin iyon? Dagdag niya na may nagmamakaawang mga mata na ipinako sa akin. Of course Marcos, sagot ko at hinila ang mga daliri ko sa pagkakahawak niya. Buti na lang lumuwag ang hawak niya at bumagsak ang mga kamay niya sa tagiliran niya. Salamat, bulong niya, mukhang natuwa siya. Ilang sandali pa, umupo kami sa isang bilog na mesa na nakabalot sa isang eleganteng pink na tablecloth. May isang maliit na pink na flower vase sa gitna na may pattern na may mga primrose at dahon. Ito ay puno ng iba't ibang uri ng mga bulaklak na nakaayos sa isang maayos na pagiging perpekto. Kahit na ang maliit na vase sa ibabaw ng mga mesa ay dapat na nagkakahalaga ng isang kapalaran batay sa kalidad nito. Nakahinga ko ng maluwag ng bumao ng bigat ko sa mabalahibong lambot ng upuan na parang trono. Matapos silahin ang upuan para sa akin, lumingon si Marcos sa kabilang direksyon at umupo sa kanyang upuan. Ang silid kung saan isinasagawa ang party ay kasing laki ng Grand Hall ng Gonzales Mansion. Ang mga gintong chandelier ay kumikinang ng maliwanag sa mataas na kisame. Mga round table na nababalutan ng pink silk na nakakalat sa walang kapintasang puting sahig. Nakapalibot sa mga mesa ang mga upuan na parang hari at trono ng isang reyna. Sa entablado na pinalamutian ng mga light pink na lobo, nakatayo ang isang golden royalty throne na inukitan ng mamahaling gemstones, ngunit ito ay walang laman, tila naglibot ang nakatira sa hall upang hanapin ang kanyang hari. Sa likod ng upuan kung saan nakalagay ang isang light pink na tela na may nakasulat na Ina at 18. Ang lugar ay mukhang napaka-inviting, ngunit hindi ito sapat para makalimutan ko ang lahat ng aking mga alalahanin. Nandito ako sa party pero ang layo ng iniisip ko. I was wondering if Faith is asleep by now, if not, I'm sure magtatampo siya after failing to sense my presence. Mahirap siyang pigilan sa pag-iyak. Walang sinuman sa aking mga kapatid ang hindi nakayanan ang kanyang mga luha, maging ang makapangyarihang si Alexander Gonzales ay nabigo na mapaamo ang kanyang apo. Ang hayaan ang sarili kong mag-alala ngayon ay magpapalala sa akin, paalala ko sa sarili ko. Bago ako lumabas ng bahay ay sinigurado kong busog at inaantok si Faith.
I was guaranteed na mabilis siyang makakatulog dahil pagod siya sa lahat ng pamamasyal namin sa garden ng maaga noong araw na yun. Sana, naging maayos ang anak ko. Please Lord, hayaan mo siyang maging maayos. I mumbled with optimism. Mukhang kinakabahan ka Beatrix, si Marcus na naman ang nanghimasok sa isip ko. For the second time that day, nakalimutan kong kasama ko siya. But then, I never felt I have company, remained sad and lonely while my thoughts held me captive. Inangat ko ang tingin ko at peking ngiti, hindi lang kulang sa ningning, halos hindi rin umabot sa mata ko. Kung pwede lang, I swear I walk out of the party at this moment if I haven't considered how embarrassing it could be. I'm not enjoying it anymore, I haven't enjoyed it one bit. Faith, kung pwede lang umuwi si mommy ngayon. I badly miss you. Masisiraan na yata ako ng bait bago matapos itong party. Beatrix, ulit ni Marcos. I'm fine. Nagsinungaling ulit ako. Sa dami ng kasinungalingan, nabuo ko ngayong gabi na karapat-dapat akong ipako sa cruise. Champagne. Alok niya at tumango naman ako, nahihiyang tumanggi. Magpapanggap na lang akong iinom ng champagne o isa o dalawa lang. I'm breastfeeding Faith and I'm afraid na bawal akong uminom ng wine kahit champagne. Are you enjoying the party? Hindi ako nakasagot sa tanong ng maramdaman kong may matigas na titig sa akin, ito ay mabigat at nakakalito. Napalingon ako sa gilid at nahuli ko ang isang pares ng mga nanlilisik na mata na nanlilisik sa akin na parabang nakakita siya ng multo. Si Marcos, nang makita ang mag-asawang papalapit sa aming mesa ay mabilis na umalis sa kanyang upuan, at sinalubong sila sa kalagitnaan. I found myself abandoning my seat too na parang biglang sinunog ang puweten ko. Papalapit na ang birthday celebrant sa amin. Pero hindi siya ang nakakuha ng atensyon ko kundi ang lalaking nakatayo sa tabi niya na may mukhang di makapaniwalang nagpapadilim sa gwapo niyang mukha. Siya ay matangkad, na may malapad na athletic na balikat. Ang isang kulay abo na tuxedo ay ganap na nakakapit sa kanyang malaking katawan. Ngunit hindi ang kanyang regal look ang nakaagaw ng atensyon ko, kundi isang pares ng matutulis na asol na mata na tila tumatagos sa aking kaluluwa. Beatrix, gusto kong makilala mo ang bagong CEO ng Anderson Enterprise, at tagapagmana ng Anderson Inheritance, Vince Anderson. Hindi lang pangalan niya ang pamilyar, maging ang mukha niya ay parang pamilyar din. Bakit pakiramdam ko galit ako sa lalaking ito? At dito na po, nagtatapos ang part 25 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.